Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1300. Sa apat na kidnappers, dalawa ang namatay on the spot habang ang dalawa pa ay inilibing sa ilalim ng dagendong. Ukayin. Utos ni Alex. Dahan-dahang lalaking nakaitim ang agad na naghukay sa ibabaw ng kalsada, dinala ang mga kidnapper palabas. Maya-maya pa si Zoe kasama ang dalawa pang babae ay binuhat ni Alex palabas ng lagusan. Zoe! Sigaw ni Hailey, niyakap ng mahigpit si Zoe sa dibdib, puno ng luha ang mukha. Ang kalahating oras na paghihiwalay nila ng kanyang anak ay parang isang siglo sa kanya. Nang ligtas nang nakabalik si Zoe, naalis ang mabigat na bato sa puso ni Alex. Ngayon, nakatingin sa dalawa pang bata, sumigaw siya sa karamihan. Sino pa ba dito na wala ng anak? Halika at ibalik mo sila. Ang kanyang boses ay kasing lakas at lakas ng 1,000 dagendong ng kulog. Nagulat din si Asher at ang iba pa. Sino ba ang mag-aakalang kukuha ang mga kidnapper ng 3 bata ng sabay-sabay at nagtago sa isang tagong lugar? Tiyak na ginawa na nila ito ng hindi mabilang na beses. Hindi nagtagal, may dumaan sa kanyang daan. Iyan ay, anak ko yan, anak ko yan. Ang isa pang tao pagkatapos ay nagsabi, ang isa pang bata ay tila nawala ngayong hapon. Dumating ang mga pulis upang maghanap ngunit hindi nila siya mahanap. Sinong mag-aakalang nakatago siya sa ganoong lugar? Agad namang pinakiusapan ni Alex si Asher na makipag-ugnayan sa pulis. Sa totoo lang, narito na ang mga pulis at may mga tropa pa mula sa brigada. 1,000 Miles Conglomerate na nagpapadala ng emergency state order para maghanap ng bata na may premyong $1 bilyong sa sandaling lumabas ang balita, agad na nawala ng laman ang lungsod ng California. Ang bawat tao na nakatanggap ng balita ay pumunta sa Disneyland upang subukan ang kanilang kapalaran. Ngunit ganap na napalibutan ang Disneyland at kakaunting kalsada pa ang madadaanan. Yung iba nakaharang lahat. Ang mga sasakyan ng pulis ay nakaparada 2 kilometro ang layo mula sa parke. Kahit sila ay hindi rin makapasok. Natagpuan ang bata. Ang ganitong nakakatakot na kaso ay natapos na. Huling bumukas ang gate ng parke. Hindi mabilang na mga tao ang naaliw at natuwa nang matagpuan ang bata, lalo pa na namangha sa kapangyarihan ng 1,000 Miles Conglomerate at naiinggit sa mga magulang na nakabawi sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng swerte. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga nasasakupan ni Asher ay nag-ulat, Master Asher, Master Alex, sa tingin ko ay may kakaiba sa parke na ito. Tanong ni Alex, paano? Sagot ng subordinate na curious ako ngayon kaya mas lalo akong pumasok sa tunnel. Nalaman ko na ito ay humahantong sa maraming iba pang mga sipi at ang venue ng mga pangunahing rides ay may mga nakatagong tunnel. Parang espesyal na idinisenyo ang lugar para kidnapin ang mga bata. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Maya-maya lang ay dumating na si Craig at ang kanyang mga tao. Nang marinig ang ganoong bagay, agad nilang tinanong ang direktor ng parke. Tsaka sa 4 na kidnappers noon, 2 lang ang nasaktan kaya dinala din sila para tanungin. Ang direktor ng parke na ito ay si Norton Campbell. Matapang na itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Ang mga ito ay walang laman, maling pag-aangkin, mayroon akong mga sipi sa ilalim ng lupa upang ang mga manggagawa ay madaling makagalaw sa pagitan ng mga rides at ginagawa nitong mas madaling pamahalaan ang pang-araw-araw na pagpapanatili. Tungkol naman sa 2 kidnapper na ito, hindi ko pa sila nakita sa buong buhay ko. Hindi ko sila kilala. Sabi ni Alex, mag-isip ka muna bago ka sumagot. Huwag mong pagsisihan ang iyong sarili dahil sa isang maliit na pagkakamali. Sumigaw si Norton, ano ang dapat kong isipin? I mean it when I said na hindi ko ginawa. Pagkatapos ay kinausap niya si Craig. Ginoo. Selby, isa ka sa mga awtoridad. Inihiling ko ang iyong proteksyon bilang isang mamamayan. Ang aking buhay ay lubhang nanganganib. Umiling si Craig. Wala akong nakikitang banta sa buhay mo. Umiti si Alex, naglabas ng maliit na bote at iniabot kay Asher. Ito ay tinatawag na heart-scratching parasite of 100 days. Ito ay isang parasitic na sakit. Maaari mo itong gamitin ayon sa sitwasyon. Ipaubaya ko sa iyo ang natitira.
Sa loob ng 30 minuto, gusto kong malaman ang totoo. Humanggo si Asher. Sumigaw si Norton sa pagsuway. Inayla ni Alex si Craig. Ginoo. Selby, mamasyal tayo sa labas. Hindi pa rin namin mahanap ang mga magulang ng isa sa mga kidnap na bata. Kailangan ko ang tulong mo dito. Sige, walang problema. Maya-maya nagmula sa likod ng silid ang nakakakilabot na tili. Wala pang 20 minutes ay lumabas na si Asher. Dali-dali niyang pinuntahan si Alex at sinabing, Master Alex, may mga sagot ako. Isa siya sa mga kidnappers. Ang bulong-bulungan ay mayroong isang malaking mamimili sa California, partikular na naghahanap ng malinis at magagandang babae na may edad 5 hanggang 6 at nag-aalok siya ng mataas na presyo para dito. Nagsalubong ang mga kilay ni Alex. Sino itong malaking mamimili? Kabanata 1301. Nipotikip ng tenga si Craig nang tanungin ito ni Alex. Ang mga sindikatong human trafficker ay palaging seryosong kaso. Bilang kapitan ng Special Brigade, mayroon siyang mga responsibilidad at obligasyon na labanan ang tumor na ito ng lipunan at ibalik ang magandang kinabukasan sa mundo. Sinabi ni Asher, nalaman ko lang ang tungkol sa isang konektadong tao na tinatawag na Nanny Kim sa ngayon. Natigilan sina Alex at Craig. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Sa isang pangalawang pag-iisip, hindi ba iyon ay isang karakter mula sa isang nobela? Sabi ni Asher, si Yaya Kim ay hindi totoong pangalan kundi alias. Pareho siya ng pangalan sa karakter mula sa Heavenly Sword at Dragon Slaying Saber na Yaya Kim. Binanggit din ni Norton Campbell na si Yaya Kim ay isang matandang human trafficker na matagal nang nagtrabaho sa kanya. Ang bilang ng mga anak na binili niya sa kanya ay kasing dami ng 100 tao. Para sa ilang kadahilanan, kamakailan lamang, gusto niya lamang ng mga batang babae na 5 o 6 na taong gulang at kahit na gusto niya silang maging maganda at malinis. Bukod dito, sinabi niya na mas mabuti kung sila ay ipinanganak sa isang lunar na taon at isang lunar na buwan gayon din sa isang lunar na araw. Matapos marinig ang mga salita ni Asher, ang iilang tao ay nagalit. Kung higit sa 100 mga bata ang naibenta, ito ay nagpapahiwatig ng isang bangungot ng higit sa 100 mga pamilya. Ang grupo ng mga taong ito ay talagang nararapat na mamatay. Sabi ni Craig, mayroong talagang walang pusong organisasyon sa California. Ano man ang mangyari, dapat kong sirain ng buo ang organisasyon. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing kailangan pang ipanganak ang 5 o 6 na taong gulang na mga bata sa isang lunar year, lunar month at sa isang lunar day. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Naisip niya ang isang posibilidad. Taong anino. Gayunpaman, ito ay masyadong maaga upang sabihin ngayon. Pero na. Kailangan kong tanungin ang personalidad ni Norton Campbell. Sabi ni Craig sa sandaling ito. Gayunpaman, nang makita nilang muli si Norton at ang 2 pang nabubuhay na human trafficker, nagulat si Craig. Gumulong-gulong silang 3 sa lupa at patuloy na humahagulgol habang pilit na kinakamot ang sariling balat gamit ang kanilang mga kuko. Sa mga sandaling ito, nagkamot na sila ng mga sugat at dugo sa buong katawan. Kahit na mayroong maraming dugo sa lupa. Gayunpaman, patuloy pa rin silang kumamo at humahagulgol na para bang gusto nilang tanggalin ang lahat ng balat sa kanilang katawan. Maging si Craig, na sanay makakita ng mga madugong eksena, ay halos hindi rin makayanan ng masaksihan ang eksenang ito. Ano ang nangyayari sa kanila? Nag-aalalang tanong niya nang hindi siya makalapit sa kanila. Walang gaano, kaunting parusa lang. Umisi si Alex at pinitik ang kanyang mga daliri. Kagad pagkatapos, lahat ng 3 tao sa lupa ay nakahinga ng maluwag nang huminahon ang mga bulating parasito sa kanilang katawan. Siyempre, ang bagay na ito ay nagmula kay Granny Blackwood. Ngayon na siya ay naging lingkod niya, maaari siyang magkaroon ng maraming parasito hanggat gusto niya. Agad na lumuhod ang kumalma na si Norton sa harap ni Alex at nagmamakaawa. Guro, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Aaminin ko lahat, sasabihin ko lahat. I plead guilty at sumuko ako. Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo akong mawala ang sakit na parasitiko sa akin. Agad namang lumuhod ang 2 pang kasabwat at kusang sumuko rin.
Ang pagpapahirap sa parasitic worm na ito ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng sinuman. Kung hindi mamumutla ang mga martial artist sa pagbanggit nito. Kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo pa ginawa? Sabi ni Alex sa malumanay na boses. Bueno, bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon na tabyusan ang inyong mga kasalanan ng mabubuting gawa. Sabihin sa amin ang lahat tungkol sa mga detalye ng iyong modus operandi, iba pang kasabwat pati na rin ang kinaroroonan ng mga batang dinukot mo. Kung hindi, ang aking mga bulating parasito ay mapupunta sa inyong mga puso at utak. Kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas noon. Nang marinig siya ng ilang human trafficker, nanginginig sila sa takot. Pagkatapos nilalampasan nila ang isa't isa para magsalita muna. Bakit ka nagmamadali? Sabihin mo sa akin isa-isa. Makalipas ang kalahating oras, sinabi ng iilang tao ang lahat ng kanilang nalalaman sa ilalim ng banta ng hindi makataong pagpapahirap mula sa mga bulating parasito. Gumamit si Craig ng mga tip 12 ng blankong papel para lamang sa pagre-record. Mayroong dalawang salita lamang upang ilarawan ang mga krimen na ang mga taong ito ay nakagawa ng hindi mabilang na mga krimen. Napag-alaman na hindi lamang si Norton ang may kuta ng Disneyland, ngunit siya rin ay nagpatakbo ng ilang katulad ng mga lugar na ginagamit lalo na para sa pagdukot ng mga bata. At hindi siya ang pinuno ng organisasyong ito ng human trafficking. Sa kabaligtaran, siya ay isang maliit na tao lamang na namamahala sa ibaba. Ang organisasyong ito ng human trafficking ay may pangalan na narinig ng karamihan sa Beggar Gang. Gayunpaman, iba ito sa Beggar Gang sa Condor Heroes. Ang Beggar Gang na ito ay tunay na isang tumor sa lipunan at sa mga hamak ng mundo. Tinakaw nila ang mga bata para mag-brainwash, mahigpit na disiplinahin at hayaan silang makaranas ng lahat ng uri ng hindi makataong pagpapahirap. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1302. Halimbawa, pilit na pinuputol ang kanilang mga paa para mamaalamos sa mga lansangan, pilit na pinuputol ang kanilang mga dila para hindi sila makapagsalita, at binuhusan ng asido para sirain ang kanilang mga maselang mukha upang hindi sila makilala ng kanilang mga mahal sa buhay. At ang ilang magagandang babae ay ibebenta pa sa malalayong lugar at maging sa ibang bansa para maging anak ng iba. Sila ay sasanihin upang maglingkod sa mga lalaki at tuparin ang kanilang mga baluktot na pangangailangan. At marami pa. Ang lahat ng ito ay mapangahas. Boom! Matapos marinig ang lahat ng ito, namumuo ang galit sa puso ni Alex. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit, napadpad siya sa lupa. Pagkatapos, ang bulwagan ng opisina ng amusement park ay nayanig sa mga guho. B*****. Hindi kayo karapat-dapat na maging tao. Masyadong emosyonal si Asher kaya nilapitan niya ang tatlong human trafficker at binugbog sila ng mga suntok at sipa. Maging ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. Ito ay dahil iniisip niya ang kanyang sarili, sina Waltz at Clay. Ang tatlong magkakapatid ay pawang mga ampon ni Lord Lex Gunther. May sabi-sabing naligtas lang silang tatlo nang sirain ang isang human traffickers den. Gayunpaman, ang kanilang mga orihinal na pamilya ay wala kahit saan. Sa huli, nanatili sila sa tabi ni Lord Lex. Napaiyak si Zella na nakatayo sa gilid nang maisip niya ang anak na muntik ng dukutin. Asher, tama na. Pinigilan ni Alex si Asher. Huwag mo silang patayin. Kailangan ko pa rin silang bumawi sa sarili nilang mga pagkakamali at dalhin tayo para sirain ang kanilang lungga. Sinabi ni Norton, oo. Pigilan mo na ako. Ouch, I'm willing to make up for my own mistakes, I'm willing to do so. Ihahatid kita dyan. Sabi ni Craig na may malamig na ekspresyon, agad kong pakilyusan ang mga tauhan ko. Sinabi ni Asher, 1,000 martial artist at 3,000 bodyguard ng 1,000 Miles Conglomerate ang naghihintay sa inyong mga order sa labas. Naghihintay sila na may deploy anumang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alex, hihilingin ko sa Divine Constabulary na pumunta at tumulong din. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ng kasamaan ay ganap na maalis. Si Richard Asterisk.
Nang gabing iyon, ang mga opisyal ng California ay agad na nag-set up ng isang raid na tinatawag na Rescue the Children. Nasa listahan ng Special Brigade Police at Divine Constabulary ng California. Bukod dito, pansamantalang inilipat ang 1,000 martial artist at 3,000 bodyguard ng Thousand Miles Conglomerate. Isang kabuo ang 4,000 tao ang mabilis na kumilos. Sa kabilang banda, isinama ni Alex sina Zella, Asher, higit 10 martial experts pati na rin si Norton para makipagkita sa tinaguriang yayakin ng privado. Di nagtagal, ang ilang mga tao ay dumating sa isang malaking scale foot reflexology parlor na tinatawag na The Nourishing Feet. Sinabi ni Norton, ito ang kuta ni Yaya Kim. Binuksan niya ang parlor na ito. Napakaingat ng matandang ito. Kadalasan ay napakaingat niya at hindi niya ipinapaalam sa akin. Ngunit lihim na nalaman ng aking mga nasasakupan na siya ay kadalasang nandito. Ang foot reflexology parlor na ito ay hindi rin regular. Nagbibigay sila ng maraming espesyal na serbisyo. Sinabi ni Asher, papasok ako at susunggaban siya. Tumanggo si Alex. Tinatamad na siyang pumasok sa ganitong klaseng parlor. Si Asher ay nagdala ng 3 subordinate at pinaghalo sa loob ng parlor. Inayaan ni Alex ang ilang martial artist mula sa Thousand Miles Conglomerate na magbantay ng hiwalay upang maiwasang makatakas ang mga tao sa loob sa likod ng pinto o iba pang lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala pang 3 minuto, isang bintana sa ikalawang palapag ang nabasag na may lumilipad na tao mula sa loob. Sa isang sulyap, si Asher talaga. Kabanata 1303. Whoosh! Malakas na bumagsak si Asher sa lupa. Ang kanyang puwitan ay dumapo sa lupa na parang gansa na nahuhulog sa sandbank. Sa kabutihang palad, matagumpay na siyang umaban sa isang Mystic Rank martial artist. Sa pamamagitan ng panloob na puwersa na nagpoprotekta sa kanyang katawan, ang pagkahulog ay hindi magiging sanhi ng kanyang pagiging kalahating paralisado. Samantala, nakita ni Alex ang isang matandang babae na may kulay abong buhok sa sirang bintanang iyon. Isang martial artist mula sa Thousand Miles Conglomerate ang agad na tumulong upang tulungan si Asher na makatayo. Bro Asher, okay ka lang? Anong nangyari sa taas? Paano ka natapon? Pagkasabi niya noon, 3 vibrations ang tumunog. Bang! 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 Ang iba pang 3 martial artist na sumunod kay Asher sa parlor ay itinapon din sa ikalawang palapag. Kagad pagkatapos, isang matandang babae ang tumalon pababa mula sa ikalawang palapag habang may hawak na dragon head cane sa kanyang kamay. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali sa isang bun at nakabalot sa scarf ng isang matanda. Ang kanyang hitsura ay halos kapareho kay Yaya Kim mula sa martial arts TV series. Talagang fan siya ng martial arts. This look is an exact cosplay of Nanny Kim's look from the TV series. Hindi napigilan ni Alex na magreklamo ng palihim. Matapos tumalon pababa ang matandang babae, matibay itong bumagsak sa lupa. Nang ang tungkod ng ulo ng dragon ay humampas ng malakas sa lupa, gumawa pa ito ng tunog na kalakalat ng bakal. Maging ang sementadong lupa na tinamaan ng tungkod ay naging basag na lugar. Napakalakas nito. Maliwanag, ang dragon head cane sa kanyang kamay ay hindi gawa sa ordinaryong kahoy kundi metal. Ito ay ganap na itim at ito ay tila medyo mabigat. Asher, sa tingin mo ba hindi ko kilala kung sino ka? Hindi kami nakikialam sa isa't isa at tinatamad akong mag-alala tungkol sa underworld kung ano paman. Ngayong naging hari kang unggoy, hindi ka dapat lumampas sa linya, kung hindi, hindi ka magiging maayos. Malamig na sabi ni Yaya Kim. Matapos lumingon para tingnan, sa kanya lang napansin ang tulalang Norton na nakatayo hindi kalayuan dito. Hindi alam ni Norton na si Yaya Kim ay isang martial artist at kahit isang eksperto na madaling talunin si Asher. Natulala siya sa sandaling iyon. Nang makita ni Yaya Kim si Norton, nagbago agad ang ekspresyon niya. Ang nagbabagang balita tungkol sa Disneyland ay alam ng karamihan sa mga tao sa California. Natural, alam din niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Norton ay susuko ng ganoon kabilas at ibebenta rin siya. Natagpuan pa nila ang kanyang pugad, hindi ito mapapatawad.
Buti na lang at hindi pulis ang mga dumating kaya naroon pa rin ang kislap ng pag-asa sa kanya. Hanggat pinatay niya ang lahat ng mga taong ito, walang magiging testimonya ng saksi laban sa kanya. Kaya sa sandaling makita ni Nanny Kim si Norton, nagkaroon siya ng gana na patayin siya. Pamatay. Inampes ni Yaya Kim ang kanyang dragon head cane dahilan upang ang kanyang buong katawan ay pumailanglang sa langit. Siya ay hindi mukhang isang may edad na matandang babae, ngunit siya ay tila isang matalim na espada na pinaputok. Ang tungkod sa kanyang kamay ay nakatutok sa ulo ni Norton dahil gusto niya itong patayin kaagad. Samantala, si Alex at Zella na nakatayo sa isang tabi ay hindi niya napansin dahil para silang dalawang basurang madaling patayin. Gayunpaman, ang naturang basura ay biglang kumilos at kinurot ang kanyang dragon head cane na napigilan ang kanyang pagpatay. Pinagpawisan si Norton habang nakatingin kay Alex ng may pasasalamat. Sa sandaling iyon kanina, inisip niya talaga na mamamatay siya sa ilalim ng tungkod ni Yaya Kim. Nagulat si Yaya Kim. Sa paglipag ng kanyang mga paa sa lupa, inindayog niya ng buong lakas ang tungkod. Gayunpaman, ang kamay ni Alex ay parang isang higanteng clam. Hindi niya ito maalis sa kamay niya. Sino ka? Pakawalan. Sigaw ni Yaya Kim na may matigas na boses. Ang martial cultivation na kabilang sa intermediate earth rankang ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Gusto niyang salakayin ang katawan ni Alex sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Kung siya ay isang ordinaryong tao, ang buong lakas ng loob ng matandang babae ay tiyak na madudurog ang kanyang puso at agad na kumitil sa kanyang buhay. Gayunpaman, naabutan niya si Alex. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1304. Ang bug zone ng panloob na puwersa na iyon ay tila nawala sa manipis na hangin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex at wala man lang kahit katiting na reaksyon. Ano? Paano ito posible? Nanginginig sa gulat si Yaya Kim. Nakita niya na malinaw na ordinaryong tao si Alex. Paano naging posible para sa kanya na hadlangan ang kanyang ultimate move, ang Tide Rip of Dark Force? Huli niyang na-activate ang Dark Force. Gayunpaman, ang resulta ay pareho pa rin. Kalmadong sinabi ni Alex, sino ang mag-aakala na ikaw, isang intermediate earth na rango na eksperto, ay naging isang walang pusong human trafficker? Mas maganda ka kung walang cultivation. He shook his hand backhandedly. Ang isang bug zone ng espiritual na kapangyarihan na naglalaman ng dumadagandong ay maaaring sumugod pabalik sa katawan ni Yaya Kim, na para bang ito ay isang napakalakas na puwersa. Sunod-sunod na pagsabog ang narinig. Bawat pulgada ng mga meridian sa braso ng matandang babae ay nabali. Ang kanyang gitna at mas mababang mga core ng enerhiya ay nawasak ng dumadagandong na lakas. Agad na binasag ng mapanirang puwersa ang kanyang braso sa mga latak. Arg! Sigaw ni Yaya Kim. Uli na para bitawan ang kamay niya sa sandaling ito. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Habang nanginginig sa lupa na may maputlang mukha, nanginginig niyang itinuro si Alex. Sino ka ba? How dare you destroy my cultivation? Ikaw at ako ay sinumpaang magkaaway. Smack! Isang malaking sampal ang dumapo sa mukha ng matandang babae. Si Asher ang sumugod. Damn old hag, nagtatago ka talaga ng malalim. Para makapagtago ang isang earth expert sa isang lugar na tulad nito sa California, talagang makakapagtago ka ng maayos. Gaya ng sinabi ni Asher, sinipa niya ang matandang babae sa tiyan ng ilang beses, dahilan upang lumura pa ito ng 2 subo ng dugo na nasira na ang kanyang mga core ng enerhiya. Magtago pa. Ngayong nasira na ang martial arts mo, hindi mo na kailangan pang magtago, di ba? Hahaha. Mabangis na sinabi ng matandang babae, Asher Storm, sa tingin mo ba ay napakahusay mo dahil lang sa walang nakikipagkompetensya sa iyo para sa trono ng Underworld? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw ay isang tao lamang na may limitadong paningin at karanasan sa aking mga mata at ako ay tamad na alagaan ka. Ngayon, nagsama ka ng mga tao para sirain ang lugar ko at sirain ang energy core ko. Maghintay ka lang, may darating para sa'yo. Tanong ni Asher, sino? Gayunpaman, tumanggi ang matandang babae na pag-usapan ito.
Basag. Hindi nagdalawang isip si Asher na tapakan ang kanyang binti. Aray. Napaungol si Yaya Kim sa sakit ng mabali ang kanyang binti. Nanginginig ang buong binti niya. Umiti si Asher at sinabing, masakit ba? Ito ay para masiyahan ka para maramdaman mo ang emosyon ng mga batang dinukot mo. Magsalita ka. Nasaan ang mga bata na binili mo? Napangiti naman si Yaya Kim bigla. Mas mabuting patayin mo ako. Gusto mong mamatay. Ngunit hindi ito magiging madali. Itinaas ni Asher ang paa niya at tinapakan ang kabilang paa niya. Pagkatapos noon, naglabas siya ng isang maliit na bote. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay isang uri ng parasitic disease mula sa Canyonland. Narinig mo na ba ang tungkol sa heart-scratching pill ng 100 araw? Ano? Ang tabletang nakakamot sa puso ng 100 araw. Nakakakilabot na sigaw ni Yaya Kim. Mukhang alam na niya kung ano iyon. Kaya alam mo ang tungkol dito. Mas mabuti pa iyon. Isang tableta lang at ipinapangako kung iiyak ka ng comfortable habang masayang kinakamot mo ang iyong katawan. Agad na nagbuhos ng tableta si Asher. But then, tumigil na naman siya. Tinawag niya ang dalawa niyang subordinate at sinabing, may gunting ba kayo o nail clippers? Ang mga kuko ng matandang hag na ito ay napapanatili ng maayos at hindi niya ito makakamot ng maayos sa ibang pagkakataon. Upitan ng mga ito ng gusto at gawin itong mga tatsulok para mas makalmat niya ito. Sige. Agad namang gumalaw ang mga nasasakupan. Wala silang gunting o nail clipper, ngunit mayroon silang mga kutsilyo. Ito ay gagana pareho. Hindi nagtagal, ang mga kuko ni Yaya Kim ay isa-isang naahit na parang mga pyramid. Kung kakatin niya ang kanyang katawan gamit ang mga ito ay magagarantiya na ang isang sugat sa dugo ay mabubuo sa isang solong gasgas. Napatingin si Alex kay Asher. Napagtanto niya na ang brat na ito ay napakatalino sa pagpapahirap sa mga tao. Nagpatuloy si Asher, pilitin mong ibuka ang kanyang bibig. Kung maglakas loob siyang kagatin ang kanyang dila, tanggalin ang lahat ng kanyang ngipin. Tama, hindi mo susubukan na kagatin ang iyong dila at magpakamatay, hindi ba? Hayaan akong sabihin sa iyo ang isang pangkalahatang kaalaman. Hindi ka mamamatay sa pagkagat ng iyong dila, ang pangunahing punto ay napakasakit. Hindi, huwag. Inilabutan si Yaya Kim. Pakiusap, huwag mo akong pakainin ng tabletang nakakamot sa puso ng 100 araw. Mangyaring huwag. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kabanata 13:05. Malakas na pagmamakaawa ni Yaya Kim habang nanginginig ang katawan. Ito ay dahil nakita niya ang mga taong infected ng parasitic disease mula sa heart-scratching pill ng 100 araw gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang sitwasyon sa mga oras na iyon ay isang kakilakilabot na tanawin, lalo na kapag ang tao ay malapit ng mamatay, ang kanyang buong katawan ay kakainin ng buhay. Ilang buwan siyang binangungot dahil dito. Ako, may listahan ako ng pangalan. Nasa parlor ang listahan ng pangalan, kukunin ko na. Pilit siyang bumangon. Noon lang niya namalaya na natapakan na pala ang magkabilang paa niya, hindi na siya makalakad. Ang sakit ay nanunuot sa tuwing sinusubukan niyang gumalaw. Sa huli, kinaladkad ng dalawang martial artist sa ilalim ni Asher ang matandang babae papasok. Ang listahan ng pangalan ay natagpuan sa loob ng isang nakatagong compartment sa dingding. Naglakad pa rin si Alex sa foot reflexology parlor sa dulo. Nakita niya ang ilang magagandang babae na may nakalabas na damit na nagtatago sa isang silid, palihim na iniangat ang kanilang mga ulo para panoorin sila. Pagkatapos noon, nakita pa niya ang ilang mas batang babae ngunit sila ay nakasuot ng napaka-mature. Agad niyang itinulak ang pinto at hinayla ang isa sa kanila palabas para magtanong. Laking gulat ng dalaga kaya namutla ang mukha. Napatingin siya kay Yaya Kim nang may takot. Agad na binigyan ni Asher si Yaya Kim ng ilang sampal sa mukha at sinabi sa dalaga, huwag kang matakot. Ang matandang hag na ito ay halos walang silbi ngayon. Kung mayroon kang anumang mga hinaing, maaari mong sabihin sa kanila ang lahat. I'll call the shots. Bumuo na ngayon ang California ng isang espesyal na pangkat ng raid, lahat ng human trafficker ay huhulihin. Nanginginig na tanong ng dalaga, totoo ba?
Sinabi ni Asher, masisiguro ko sa iyo iyan. Pagkatapos ang 13 o 14 na taong gulang na batang babae ay sumigaw kaagad ng malakas. Sinabi niya na siya ay kinidnap 4 na taon na ang nakakaraan. Sa panahon na iyon, marami na siyang napagdaanan na nakakaiyak at nakakalungkot na pagkikita. Napilitan siyang maging attendant dito habang namumuhay ng hindi makatao. Nagreklamo siya tungkol sa mga krimen ni Yaya Kim. At halos mapuno ang buong parlor ng mga masasamang babae. Talagang nakakaiyak para sa mga nakarinig tungkol dito. Lalong naging makapal ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alex. Tanong niya, Yaya Kim, tanungin kita. Nabalitaan ko na kamakailan lamang ay naghahanap ka ng mga batang babae na isinilang sa lunar year, lunar month at sa lunar day. Bakit ka naghahanap ng mga ganyang babae? Totoong sagot ni Yaya Kim, hindi ko rin alam ang specifics. Tinanong ako ng isang kaibigan ko para sa kanila. Sino ang tao? Ito ay isang babae na nagngangalang Paige Rockefeller. Natigilan sandali si Alex, sinong Paige Rockefeller? Pag-amin ni Yaya Kim, it's that Paige Rockefeller from Rockefeller Group. Siya ay isang napakayamang babae. Pagkasabi niya noon ay sabay na napatingin sina Asher at Zella kay Alex. Makalipas ang 20 minuto, nakarating si Alex sa bahay ni Paige. Gayunpaman, nakita niya na ang isang libing ay ginaganap sa kanyang bahay. Ang target ng pagluluksa ay ang asawa ni Paige, si Wes Jefferson. Nakita ni Alex ang anak ni Paige, si Elijah Jefferson. Nang marinig ni Elijah na hinahanap ni Alex ang kanyang ina, galit niyang itinuro si Alex at sinabing, hinahanap mo ang nanay ko. Gusto pa kitang hanapin. Mula nang sapilitang binili ng pamilya mo ang lahat ng shares natin sa Rockefeller Group ng $1 noong araw na iyon, nawawala ang nanay ko at pinatay ang tatay ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo at sa iyong ina. Ibalik mo sa akin ang nanay at tatay ko. Bahagyang nabigla si Alex nang itanong niya paano namatay ang iyong ama. Namula ang mata ni Elijah habang sumisigaw, sino ang tatanungin ko kapag tinatanong mo ako? Nahukay ang puso ng tatay ko at hinala ko na ikaw ang pumatay sa tatay ko. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1306. Gulat na gulat si Alex. Pagkatapos lalong tumindi ang hinala sa kanyang puso. Kung gayon nakita mo na ba si Carol Rockefeller? Sumagot si Elias, hindi. Tinanguan ni Alex ang kanyang ulo at sinabing, sige. Kung hindi ako nagkamali ng hula, ang iyong ina ay dapat na kinuha ni Carol sa ilalim ng pagpilit. Ngayon, tinahak ni Carol ang landas ng masamang paglilinang at nililinang niya ang isang uri ng mapanlinlang na sining ng demonyo. Partikular na tinutulungan siya ng iyong ina na dukutin ang 5 o 6 na taong gulang na bata. Kapag nahulog sila sa mga banda ni Carol, malamang na sila ay papatayin. Kaya kung ayaw mong mawala ng tuluyan ang iyong ina, sabihin mo sa akin kung nasaan siya at matutulungan kitang iligtas siya. Natigilan sandali si Elijah at sinabing, kasali rin ba siya sa insidente sa Disneyland? Tumanggo si Alex. Nahulog si Elijah at naupo sa lupa. Matapos siyang sulyapan ay aalis na sana si Alex sa lugar. Gayunpaman, pinigilan siya ni Elijah. Alex, ang kasalukuyang Carol Rockefeller ay talagang hindi katulad ng Carol Rockefeller na siya ay dating. Ngayon siya ay naging lubhang nakakatakot at nanganak pa ng isang kalagim-lagim na anak na lalaki. Masasabi kong hindi tao ang bagay na iyon kundi isang halimaw. Kung talagang kaya mo, nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo akong iligtas ang aking ina. Kung hindi ako nagkakamali, pinatay niya ang tatay ko. Napahinto si Alex sa paglalakad habang nakayuko. Kung may narinig kang balita tungkol sa kanya, tawagan mo ako. Sige. Si Richard Asterisk. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Paige, dumiretso si Alex sa Rockefeller Manor. Sa parehong oras, sina Haley Lawson at Zoe Carter ay nasa manor din. Si Charles Carter ay nasa labas ng bayan ngunit siya na ngayon ay nakatanggap ng balita ng kanyang anak na babae na dinukot at muntik nang mawala ang kanyang anak na babae, ay nagmamadaling bumalik magdamag. At saka, bumalik din si Brittany Rockefeller.
Nakita niya ang balita noong pabalik na siya at nalaman ang tungkol sa insidente ni Zoe pati na rin ang malaking paggalaw ng Thousand Miles Conglomerate. Pagkatapos mabilis siyang bumalik ng walang tigil. Pagdating ni Alex sa manor, pinuntahan siya ng mga babae sa pamilya at tinanong kung nahanap na niya ang utak sa likod ng mga human trafficker. Sabi ni Alex, nalaman nga namin. Ginagawa ito ng isang organisasyong human trafficking na tinatawag na Beggar Gang. Ngayon ang opisyal ng California ay nagtatag ng isang espesyal na koponan at nagsasagawa ng isang pagsalakay. Dapat may news broadcast na bukas. Salamat sa tulong ni Sis Yeager sa pagkakataong ito, nagawa naming mahanap ang eksaktong lokasyon ng mga bata. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Pagkatapos tinanong niya si Hailey, ang kaarawan ba ni Zoe ay sa isang lunar na taon, sa buwan ng buwan at sa araw ng lunar. Natigilan sandali si Hailey. Hindi ako sigurado tungkol dito. Nang iulat niya ang kaarawan ni Zoe sa kalendaryong lunar, kinalkula ni Alex ang oras at ito ay eksakto sa isang lunar year, lunar month at sa lunar day. Maya na nakatayo sa gilid ay nagtanong, bro, ano ang kinalaman nito sa pagdukot kay Zoe? Bahagyang tumango si Alex. I'm suspecting na ang utak ng insidenteng ito ay medyo may kaugnayan kay Carol Rockefeller. Ang babaeng ito ay tinahak ang landas ng masamang paglilinang at kinamumuhian niya ako hanggang sa kaibuturan. Kaya, dapat mag-ingat ang lahat sa babaeng ito mula ngayon. Makalipas ang isang oras, dumating si Charles sa mansyon. Sa sobrang pagkabalisa niya ay sumugod siya mula sa Michigan sakay ng helicopter kaagad. Matapos pakinggan ang buong pangyayari, nagkaroon siya ng sandali ng takot. Pagkatapos nagpapasalamat siya kay Alex, Zello, Waltz at sa iba pa. Ang balita ay sa buong internet, natural na nakita niya rin ito. Hindi niya inasahan na sineseryoso ng Thousand Miles Conglomerate ang usapin kaya nagpakilos sila ng higit sa 10,000 empleyado at nag-alok ng $1 bilyong para lang hanapin ang sarili niyang anak. Nabanggit niya on the spot na mag-aalok siya kay Zella ng $1 bilyong para pasalamatan ito ng personal ngunit tinanggihan ni Zella ang alok sa huli. Sinabi ni Charles na may matatag na ekspresyon, gusto kong mag-set up ng isang pundasyon na nakatuon sa labanan ang mga human trafficker sa buong bansa. Pinag-isipan kong mabuti ang bagay na ito noong papunta ako rito. Mayroon lang akong isang anak na babae. Kung nawawala ang aking anak na babae, walang kabuluhan kahit gaano pa kalaki ang kinikita ko o gaano karaming bahay ang pagmamayari ko. Ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Kaya gusto kong iset up ang pundasyong ito at alisin ang mga human trafficker sa lahat ng paraan upang walang human trafficker sa Amerika sa hinaharap. Pumalakpak, 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 pumalakpak. Pinalakpakan ni Waltz ang kanyang mga kamay. Bro Carter, ang pagtatayo ng foundation na ito ay magiging isang kontemporaryong gawain ng pangangalap ng mga dakilang merito na makikinabang sa bansa at sa mga tao pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Paano kung ibilang mo ako? Sabi ni Brittany, ibilang mo rin ang pamilya ko sa Rockefeller. Sa susunod na araw, isang balita mula sa California ang gumulat sa buong Amerika. Kabanata 1307. Kagabi, nagtulungan ang 3 opisyal na departamento gayon din si Norton at ang iba pang 2 human trafficker ay nagtulungan sa lugar para sa pagtatalaga. Sa pagsubaybay sa mga pahiwatig, matagumpay nilang natagpuan ang base ng Beggar Gang sa California. Natagpuan nila kaagad ang 33 human trafficker at mga kaugnay na bandido habang iniligtas ang 178 na dinukot na bata. Kaninang umaga, naglabas ng video ang pulisya ng California. Ito ay footage ng mga batang nasadya. Napakalaki ng eksena noong panahong iyon, mahigit 100 bata ang ikinulong sa mga kulungan na parang mga aso, at mahigit 20 bata ang isinabit sa mga beam ng bahay dahil hindi sila masunurin na nagresulta sa mga sugat sa buong katawan. Mayroon ding lahat ng uri ng mga kasangkapan para sa pagpapahirap sa pinangyarihan. Puno ng tuyong dugo ang sahig. At halos kalahati ng mga batang nasadyap ay may kapansanan na. Ang ilan ay inilabas upang humingi ng pera araw-araw. Gayunpaman, wala silang nakuha kahit 1 sentimo mula sa hinihinging pera at kinailangan nilang isuko ang lahat. Nakakain lang sila ng mga tira-tirang pagkain araw-araw.
Usap-usapan na nang makita ng opisyal na tauhan at ng 4,000 security guards na segendado ng Thousand Miles conglomerate na naroroon ang eksena ay namula ang mga mata dahil sa sobrang kahabag-habag at malupit. Gayunpaman, ang lugar na ito ay isa lamang sa mga sangay ng beggar gang sa California. Bukod dito, may ilang mga pinuno. Hindi alam kung narinig na nila ang balita noon o nakita ang insidente sa Disneyland, naging alerto sila at nakatakas muna para maiwasang mahuli. Sa sandaling ang footage ay isa publiko, ang buong bansa ay nagulat. Maraming tao ang natuwa ngunit marami rin ang naiyak sa mga nasirang pamilya na dulot ng mga human trafficker. Mas maraming tao ang sumugod sa California, umaasang mahanap ang kanilang mga nawawalang anak sa mga nasadyap na bata. Gayunpaman, ang opisyal na anunsyo ay nakasaad na ang raid operation ng Rescue the Children ay hindi magtatapos doon. Hanggat hindi naalis ang tumor ng lipunan, ang beggar gang, magpapatuloy ito. Biglang nagdulot ito ng papuri ng mga tao. Si Richie Asterisk. Alas 9:30 na ng umaga. Ang Thousand Miles conglomerate, Wayland Realty, Lush Cosmetics at Rockefeller Group ay naglabas ng press conference para sa pagtatatag ng The Foundation of Rescuing the Children. Sa pagkakatatag, ang 4 na kumpanya ay nakalikom ng kabuoang $50 bilyong. Iba't ibang rescue operations ang isasagawa kaagad. Nagtatag din sila ng action team para labanan ang human trafficking. Partikular nilang kinuha ang kapitan ng Special Brigade, si Craig Selby, bilang gabay. Makikipagtulungan sila sa mga opisyal sa mahabang panahon na may layuning ganap na maalis ang industriya ng human trafficking. Nag-set up sila ng maraming channel sa pag-uulat. Hanggat ang mga ulat ay napatunayan, ang mga mamamahayag ay lubos na gagantimpalaan. Sa sandaling lumabas ang balita, nagulat muli ang California at ang buong Amerika. Patuloy silang pinupuri ng lahat. Ang lakas ng loob. Ito ay isang tunay na negosyante ng mga tao para sa pagiging mahabagin sa mga mamamayan at bansa. Itinuro din ng ilang tao na ang batang babae na muntik ng dukutin sa Disneyland ay anak ng amo ni Wayland Realty. Ang bagay na ito ay lubos na nagpagalit kay Charles Carter at sa kanyang asawa. Kaya, nag-set up sila ng foundation sa sobrang pagmamadali. Gayunpaman, mas maraming tao ang nagulat sa mga personal na koneksyon ni Charles Carter. Hindi lang siya nagkaroon ng ganoong kalalim na koneksyon sa Thousand Miles conglomerate, kundi hinayla pa niya ang kamakailang dark horse ng beauty industry, ang Lush Cosmetics. Tulad ng para sa Rockefeller Group, ang balita ay inilabas ng matagal na ang nakalipas na nagsasabi na ang kumpanya ay nakuha ng Lush Cosmetics. Sa katunayan, sila ay kabilang sa parehong pamilya ngayon. Si Richie Asterisk. Sa presidential suite ng Shangri-La Hotel, narito ang ilang kababaihan mula sa pamilya Melves. Sa wakas ay lumipat na sila sa bahay ni Sky. Kasabay nito, binalak din nilang bumalik sa Alaska ngayon. Pagkatapos nakita nila ang balita sa TV. Itinuro ni Lexia si Brittany na lumabas sa TV at sinabi sa mga junior, nakikita nyo ba? Ito ay tinatawag na matapang at malawak na pag-iisip. Kahapon nag-aalala pa rin kayo na si Brittany at ang kanyang anak ay makibahagi sa yaman ng pamilya Melves kapag bumalik sila sa pamilya Melves. Wala silang pakialam dito. Sabi ni Stephanie, who would have thought that Lush Cosmetics is actually a brand founded by her. Hindi namin alam dati. Isipin ito ngayon, sa katunayan, ginawa ni Ruby ng maayos ang kanyang pagsisiyasat noong nakaraan. Bukod dito, hinayaan niya si Tucker na pumunta sa California na gustong agawin ang Lush Cosmetics mula sa Brittany. Si Brittany ay talagang isang henyo sa negosyo. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1308. Sa sandaling ito, sinabi ng isa pang babae, Madam, ngayon ko lang nalaman ang impormasyon. Maraming mga produkto ng Lush Cosmetics ang binuo ni Alex Rockefeller. Bukod dito, siya ay isang pangunahing shareholder ng Thousand Miles conglomerate. Ang CEO ng Thousand Miles conglomerate, si Waltz Flor, ang kanyang kasintahan. Samantalang, ang asawa ng amo ni Wayland Realty, si Charles Carter, ay diyosa ni Alex. Pinsang nailigtas ni Alex ang kanilang anak na si Zoe Carter.
Ang babaeng ito ay tinawag na Jen na isang dalubhasa sa pangangalap ng katalinuhan. Ano man ang sinabi niya ay hindi maaaring magkamali. Sabay-sabay na nagulat ang mga babae ng Melvice. Sabi ni Lexia, ang Alex Rockefeller na ito ay tiyak na hindi isang taong walang partikular na talento. Isipin mo na lang kaya niyang gamutin ang late-stage cancer ni Nicholas. Sa pamamaraang ito lamang, maaari siyang maging pinakamahusay na doktor ng himala sa mundo kung kumalat ang balita. Nakalulungkot ayaw ni Brittany na bumalik sa pamilya Melvis. Kung hindi, ang isang pinagpalang bata ay tunay na bababa sa aming pamilya Melvis at ang aming pamilya ay lilito ng mataas. Naku, sana ay hikayatin sila ng matanda pagkatapos niyang lumabas sa pagninilay-nilay. Samantala, may isang tao lamang sa gitna ng mga tao na walang pag-iisip, ang tao ay si Soraya Melvis. Panay ang pagdiin niya sa kanyang tiyan gamit ang kanyang kamay. Sa isip-isip niya, naalala niya ang karanasang makipagkita kay Alex sa Moonlight Lake. Nanlambot ang buong katawan niya. Hindi niya alam na isa lang itong ilusyon. Akala niya ay talagang ginawa niya ang bagay na iyon kay Alex at inisip pa niya na malaki ang tsansa niyang mabuntis. Pagkatapos umalis sa Moonlight Lake, gusto niyang bumili ng emergency morning after pill ng tahimik noong una. Gayunpaman, hindi niya ito kinuha sa ilang kadahilanan. Ngayong narinig na niya ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol kay Alex, medyo natuwa siya. Ano kaya ang mangyayari kung mabuntis ko talaga ang anak niya? Tatanggapin ba niya ang batang ito? Tungkol naman sa naunang pag-aalala na ang bata ay maaaring nasira ang utak o may nolligay sa pahinga. Ito ay dahil alam na niya ngayon na ang lola ni Alex ay hindi ang kanyang lola, ngunit ito ay ibang tao. Siya ay isang supling ng ibang babae na pinakasalan ng kanyang lolo. Siya ay partikular na nag-imbestiga sa impormasyon na nagpapakita na ang rate ng deformity ng mga bata sa ilalim ng gayong mga pangyayari ay hindi mataas. Maaari pa nga itong ma-prescreen. Ano kaya ang iisipin ni Alex kapag nalaman niyang ganoon pala ang iniisip ng kanyang pinsan matapos siyang makulong mag-isa? Marahil mabigla siyang makatulog. Si Richie Asterisk. 3:00 na ng hapon noon. Tinawag ni Asher si Alex. Bro Alex, sinabi ni Norton Campbell na tinubos na niya ang kanyang mga sariling krimen at nabawi na niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Maaalis ba sa kanya ang nakakamot na sakit na parasitiko sa loob ng 100 araw? Napangisi si Alex. Nabawi niya ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa. Hinding-hindi niya kayang bawiin ang mga krimen na nagawa niya sa buhay na ito. Hayaan siyang lumitaw at mapahamak sa kanyang sariling mga paraan. Sabihin mo lang sa kanya na kailangan niyang magdusa ng higit pa kapag siya ay nabubuhay pa para mas maging maluwag si Hades sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan at hayaan siyang muling magkatawang tao. Tumawa si Asher. Bro Alex, sa tingin ko rin. Ang pagkamatay ng gayong tao ay hindi dapat kawan. After a pause, he continued, nag-suicide yung Yaya Kim. Ngunit bago siya namatay, inihayag niya na ang isang sekta sa likod niya na tinatawag na witch cult ay maaaring dumating at ipaghiganti siya. Kulto ng mangkukulam. Narinig mo na ba ito dati? Hindi kailanman. Kung gayon, iwanan muna natin ito. Dapat mong bigyang pansin ang pagpapabuti ng iyong paglilinang. Padadalhan kita ng isang set ng mga lihim na manual tungkol sa martial arts sa mga darating na araw. Salamat, Bro Alex. Kakampi tayo kaya hindi na kailangang maging magalang. Pagkababa ng tawag, nakatanggap si Alex ng tawag mula kay Dorothy. Hubby, gusto ng nanay ko na i-treat kayo ng nanay mo ng pagkain. Saglit na nabigla si Alex para makapagsalita. Kabanata 1309. Ang unang reaksyon nang marinig ito ni Alex ay ang pagtanggi nito. Matagal nang nag-iwan ng negatibong impresyon si Claire sa kanyang puso. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng intensyon ang nasa isip niya nang bigla niyang yayain ang kanyang mag-ina na kumain? Gayunpaman, may naalala siya kaya agad niyang tinanong, hindi ba nawala ng memorya ang nanay mo? Hindi kaya nabawi na niya ang kanyang alaala? Sumagot si Dorothy, hindi. Inimbitahan lang niya ang iyong mag-ina sa isang pagkain dahil hindi pa siya.
Sa tingin mo ba ay gagawin niya iyon kung ang kanyang memorya ay nakuhang muli? Ayan yun. Ano naman? Kailangan mo pang isaalang-alang ito na mahabang panahon para lang sa isang pagkain ngayon. Kailangan mo pa bang humingi ng mga tagubilin sa iba mong kasintahan? Agad na sabi ni Alex, ano bang sinasabi mo? Hindi naman ganoon talaga. Iniisip ko lang kung paano ko sasabihin kay mama ang tungkol dito. Kung tutuusin, akala niya ay matagal na kaming naghiwalay at hindi na kami nakikipag-ugnayan sa isa't isa. I even know that she can't wait for you to marry Waltz and Maya para madali silang manganak ng isa o dalawang anak. Paano mo nalaman? Ang ibig kong sabihin, masyado kang maraming iniisip. Sabi ni Dorothy, whatever. Ito ay gaganapin sa aking lugar ngayong gabi. Ipaalam mo sa akin kung darating ka o hindi. Kung ayaw mong sumama, kalimutan mo na. Oo. Sasama talaga ako. Kahit na kailangan kong gumapang, gagapang ako sa lugar mo. Si Richie Asterisk. Kahit na si Dorothy ang de facto na panganay na asawa. Dahil imbitasyon niyon ng kanyang biyenan, obligado siyang dumalo sa hapunan kahit ayaw niya. Walang magawa, tanging si Brittany lang ang naitanong niya. Ano? Pareho kayong peke ng divorce niyo. Sure enough, biglang napatalon si Brittany nang marinig iyon. Ano ba ang ginagawa mo? Gumawa ka pa ng ganitong panloloko sa pakikipaghiwalay. Kung hindi ka talaga maghihiwalay, iiwan mo ba ito para sa bagong taon? Mga snob ang iilang tao sa pamilyang Essex. Anyway, hindi na ako papayag. Ubo. Nanay, may dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Si Claire ay may sakit sa utak noon ngunit ngayon ay bumalik na siya sa normal. Isa pa, may amnesia siya ngayon. Kaya pumunta tayo doon sandali. Anak, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang leopardo ay hindi maaaring baguhin ang kanyang mga bitik? Gusto mo pa bang mahulog sa eksaktong parehong lugar ng 2 beses? Ano ang magandang tungkol kay Dorothy Essex? Tingnan mo sina Maya at Waltz, sino sa kanila ang hindi mas maganda sa kanya? Ikaw at si Dorothy ay hindi mga tao mula sa iisang mundo. Sabi ni Alex, natatakot ka ba sa nanay niya? Tumalon si Brittany. Tig. Bakit ako matatakot sa taong may sakit sa pag-iisip? Sige, pupunta na kami. Gusto kong makita kung totoong may amnesia siya o fake amnesia. Si Richie Asterisk. Maya-maya 4:30 na ng hapon. Sa kabila ng pagiging hindi komportable kay Claire at sa kanyang pamilya, palaging partikular si Brittany bilang isang tao. Hindi siya maaaring lumabas ng walang laman. Naghanda pa rin siya ng mga regalo. Habang nagmamaneho si Alex ng Aston Martin, tumungo sila sa Essex Villa. Naghanda ng husto ang pamilya Essex. Naghanda na sila ng mga bagay na ihahain sa kanilang mga bisita kanina. Bago ang main course, may mga pre-dinner snack at prutas. Ang mga ulam daw ay niluto ng isang chef na kinuha sa isang hotel. Tsaka nandito rin si Adriana at ang pamilya niya. Nang muli nilang makita si Claire, not to mention Brittany, nabigla rin si Alex. Masyadong malaki ang pagbabago. Sa unang tingin sa kanya, naisip ni Alex na isang estranghero ang dumating sa bahay. Nakita lang niya itong nakasuot ng puting tradisyonal na damit na may maliit na pulang berda sa kanyang dibdib, habang ang kanyang berdeng buhok ay hinaila pabalik sa isang bun na naglantad sa kanyang makatarungan at payat na mga binti. Ang mga tampok ng mukha sa mukha ay basa-basa, patas at maislan. Parang kasing edad niya si Dorothy na nakatayo sa tabi niya. Parang mas bata pa siya kay Brittany. Ito ay simpleng nakakabighani. Hindi napigilan ni Brittany na hatakin si Alex at bamulong, what's wrong with her? Nagpa-plastic surgery ba siya? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1310. Umiling si Alex. Tiningnan niya ng maigi si Claire. Pagkatapos nagulat siya nang makitang mayroon talagang banayad, kakaibang pagbabago bago ng enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay dalisay, malabo ngunit totoo. Isang natatanging bloodline. Na-activate na ba ito? Laking gulat ni Alex na para bang nakita niya ang ibang side ni Zella Yeager sa katawan ni Claire.
Ang katawan ni Zella ay naglalaman ng kakaibang bloodline ng Ninetales, samantalang sa katawan ni Claire, ang kapangyarihan ng bloodline ay mas dalisay kaysa kay Zella at ang kalidad ay mas mahusay. Mayroon itong hindi malinaw na katangian ng apoy. Ano ito? Nang magtaka si Alex, nakangiting lumapit sa kanila si Claire. Nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Brittany at malumanay na sinabi, "Oh, biyanan. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Pagod ka siguro sa pagpunta mo dito. Please, pumasok ka at maupo ka." Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ni Alex. "Alex, narinig ko na ang mga bagay-bagay noon. Sana hindi mo itago sa puso mo. Kung mayroon kang anumang mga reklamo tungkol sa akin, sabihin mo lang dahil magiging isang pamilya na tayo mula ngayon. Kailangan ng 1,000 taon ng paglilinang upang magkasama sa iisang bangka, at kailangan ng 10,000 taon ng paglilinang upang maging isang pamilya. Dapat kayong magmahalan ni Dorothy para magkaroon ng pangmatagalang kaligayahan." Inayla si Alex ng malalambot niyang mga kamay. Nang marinig niyang muli ang mga ganoong salita, nakaramdam siya ng kasiyahan. Tuluyan nitong binaligtad ang impresyon niya kay Claire sa kanyang isipan. Pinatunayan pa nga ng sumunod na oras na magkasama sila. Wala na ang dating snob, makitid ang isip at makulit na si Claire. Siya ay tila nagbago sa isang ganap na naiibang tao. Siya ay naging matalino, magalang, maamo at matikas. Not to mention Alex and his mother, in fact, even the biological sister, Adriana, even found it unbelievable. Nakahanap ng pagkakataon si Sharpay na hilahin si Alex at kausapin siya ng personal, "Brother, my titles changes are too great. Nakagawa ka na ba ng ilang hindi kapani-paniwalang mga produkto at ibinigay ito sa aking tiyahin upang subukan muna?" Mukha siyang mas bata 10 taon o higit pa. Umiling si Alex. Medyo kakaiba ang katawan ni Claire. Hindi kaya aksidenteng na-activate niya ang hidden bloodline niya noong huling beses niya itong inoperahan. Ngunit hindi ba siya masyadong matanda? Gayunpaman, ang gayong mga pagbabago ni Claire ay malinaw na isang bagay na ikatutuwang makita ng lahat. Nang makitang masayang nag-uusap sila ng kanyang ina, nakahinga siya ng maluwag sa katahimikan. Dati, nag-aalala pa rin siya na baka magtalo na naman ang dalawang babae kapag nagkita sila. Thud. Thud. Biglang napagtanto ni Alex na ang kanyang buya na nakalagay sa ilalim ng mesa ay marahang sinipa ng 2 beses ng kung sino. Itinaas niya ang kanyang ulo ng may kainahinala at nakita si Beatrice na sinenyasan siya ng kanyang mga mata. Afterwards, she stood up first and said, "Naku, parang gusto kong kumain ng mga pakwan. May mga pakwan sa tindahan ng prutas malapit sa pasukan ng kapitbahayan. Kuya, ayaw mo bang sumama sa akin? Natatakot ako na baka napakabigat para sa akin na dalhin ito." Hindi alam ni Alex kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. Gayunpaman, nang maisip niya ang tungkol kay Claire na kakaiba ang kinikilos, gusto rin niya itong tanungin. Tumayo siya at sinabing, "Okay." Nang makalabas na sila ng pinto, tinanong ni Alex, "Beatrice, may sasabihin ka ba sa akin?" Sabi ni Beatrice, "Oo. Tingnan mo ang nanay ko, hindi mo ba ito nakikitang kakaiba? Siya ay nagiging mas bata sa mga nakaraang araw. Sa loob lamang ng 1 linggo, mas bata siya ng hindi bababa sa 10 taon o higit pa. Natatakot ako na baka mas bata pa siya sa akin sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, tatawagin niya akong nanay." Hindi napigilan ni Alex ang tawa habang sinasabi, "You don't have to worry about that. Hindi ka na niya tatawaging nanay sa lalong madaling panahon." Sabi ni Beatrice, "Nanay ko pa rin ba siya? I wonder kung may nagmamay-ari sa kanya." Ibang-iba siya sa paraan niya bago siya nagkaroon ng sakit sa utak. Umiling si Alex. Hindi. Gayunpaman, baka sa mukha ni Beatrice ang pag-aalala nang hilahin siya nito at sinabing, "Bro-in-law, sigurado ka ba? Isa pa, kakaiba rin ang kapatid ko kamakailan." Sinabi ko sa kanya ang tungkol dito, ngunit siya ay kumilos ng walang pakialam na para bang ito ay isang bagay na natural. At siya. Siya ay nasa mga business trip sa lahat ng oras kamakailan lamang. Pero, nang tanungin ko si Secretary Cassidy, sinabi niya na walang utos sa kumpanya na kailangan siyang bumiyahe. Sabihin mo sa akin, kapatid ko.
May affair ba siya dyan? Kabanata 13:11. Nagkakaroon siya ng relasyon sa labas. Agad na huminto ang mga yabag ni Alex nang tumingin siya kay Beatrice ng gulat na gulat. Hindi ka nagbibiro, tama? Saglit na naramdaman ni Alex na niloloko siya, ang lakas pa nga ng pakiramdam. Agad na sinabi ni Beatrice, "Bro Alex, I'm not trying to provoke the feelings between you and my sister but there is really a big change. Kahit na alam mo na ang aking kapatid na babae ay dating isang malakas at malayang babae na nananatili sa kumpanya buong araw. Gusto pa nga niyang manatili siya sa kumpanya kahit weekend. Pero ngayon bihira na siyang pumunta sa kumpanya. Kung wala siya sa mga business trip magkukulong siya sa kanyang kwarto. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa niya doon." Kumunot ang noo ni Alex. Naalala niya na dumarami ang malalapit na kaibigang babae sa kanyang paligid. Ang mga romantikong relasyon kay Waltz, Maya at Cheryl ay karaniwang itinapon sa bato. Sa kabaligtaran, ang oras na ginugol niya kay Dorothy ay lumiliit. Bahagya nga niyang napabayan siya sa panahong ito. Maaaring 2 beses o 3 beses lang silang nagkita sa loob ng 1 buwan. Kung talagang may mga reklamo siya at umibig sa iba, hindi talaga imposible. Higit sa lahat siya ang pinakamagandang babae sa California at ang mga lalaking nanliligaw sa kanya ay kasing dami ng mga karpa sa ilog. Ito ay magiging normal para sa isang walang katulad na mayamang batang tagapagmana o matagumpay na tao nang wala saan upang samantalahin ang sitwasyon. Kapag naiisip niya yon, hindi maganda ang pakiramdam niya. Panik niyang tanong, bukod dito, may kakaiba pa ba sa kanya lately? Mayroon bang sinumang lalaki na nagkusa na pumunta at hanapin siya? O nakipag-usap ba siya sa telepono ng palihim o ano? Napatingin sa kanya si Beatrice. "Bro Alex, natatakot ka?" Sabi ni Alex, "Paano ako hindi matatakot? You're telling me na may ibang lalaki sa labas ang asawa ko. Niloloko na ako. Sinong lalaki ang hindi matatakot dito?" Napabuntong hininga si Beatrice. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa sinumang lalaki na naghahanap sa kanya, wala akong nakita ni isa. Ngunit ilang gabi na ang nakalipas, bigla niyang sinabi na kailangan niyang mag-business trip at agad na nawala ng ilang araw. Hindi niya dinala ang kanyang telepono, labis kaming nag-aalala ng aking ina. "Nako, malamang na hindi niya matanggap ang iyong buhay ng pagkakaroon ng maraming babae. Hindi siya katulad ko. Kung ako yun, kaya kong tanggapin." Nang matapos siyang magsalita ay tumingin siya kay Alex. Gayunpaman, napagtanto niyang walang anumang reaksyon si Alex sa kanya. Well, siya ay sadyang nagbihis ng husto at nagsuot pa ng isang pares ng black lace stockings. Pamukang kamukha niya ang anime girl sa pantasya ng maraming lalaki. O, tinatanong ko sa mundo, ano ba talaga ang pag-ibig para sa pagpapanata ng mga tao sa isa't isa ng walang hanggan? Malumani niyang sabi na may malalim na kahulugan sa kanyang pares ng mga mata na tila tubig sa taglagas. "Bilisan mo at bumili ng pakwan." Hindi nakinig si Alex sa sinabi niya. Ang nasa isip lang niya ay kailangan niyang makipag-usap at makipag-ugnayan ng maayos kay Dorothy. Ang ilang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa ay dapat na ipaliwanag ng malinaw. Kung talagang may ibang lalaki siya, dapat na nilang tapusin at putulin ang relasyon. Habang sila ay naglalakad sa kalsada sa kapitbahayan, isang pulang BMW ang biglang humarurot patungo sa kanila ng napakabilis. Nataranta si Alex kaya hindi niya masyadong pinansin habang naglalakad sa kalsada. Agad naman siyang hinailan ni Beatrice sa tabi niya. "Mag-ingat ka." Ang kotse ay humampas kay Alex na may halong hirit. Isang babae ang nakadungaw sa bintana ng sasakyan. "Naghahanap ka ba ng kamatayan? Wala ka bang mata habang naglalakad sa kalsada?" Galit na sinabi ni Beatrice, "Nagmamaneho ka ng walang ingat sa kapitbahayan at muntik kang makabangga ng isang tao, ngunit sinusubukan mo pa ring mga tuwiran. Ikaw ang walang mata habang nagmamaneho. The asterisk man girl, napakabaho ng bibig mo. Sasandulan kita sa susunod." Gaya ng sinabi niya, biglang dumaan ang sasakyan. Galit na galit si Beatrice. Anong klaseng tao siya? Paano magkakaroon ng gayong hindi makatwiran at dominanteng babae sa kapitbahayan? Masama ang ugali niya.
Nilainggan niya si Alex at napagtanto niyang absent-minded ito. Bro Alex, ano bang nangyayari sa'yo? Mangyaring huwag kumilos ng ganito. Nanghuhula lang ako kanina, baka hindi ganoon ang totoo. Inalo siya ni Beatrice. At saka, wala ka pa bang ibang girlfriend? Kahit mawala ang kapatid ko, hindi naman big deal, di ba? At most, pwede rin akong maging girlfriend mo. Sabi ni Alex, hindi biro, estudyante ka pa. I'm a university student, hindi high school student. Hindi ba nagsimula kang makipag-date noong nasa universidad ka? Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 13:12. Beatrice, imposible talaga sa pagitan natin. Mahirap sabihin ang mga ganitong bagay. Tignan natin habang pupunta tayo. Anyway, hindi ako nagmamadali. Nakaramdam si Alex ng sandali ng kawalan ng magawa. Tignan mo ako kung aling bahagi ko ang umaakit sa iyo. Papalitan ko na, okay. Aakitin mo pa rin ako kahit nagbago ka na. Hindi nagtagal, bumili ang dalawang tao ng 2 pakwan sa bakana ng kapitbahayan at bumalik sila sa Asex Villa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita silang pulang BMW X5 sa entrance ng villa. Sa unang tingin, ang lisensyadong plaka ay mula sa Michigan. Di ba yun yung kotseng minamaneho ng babaeng masama ang ugali kanina? Sandaling nagulat si Alex. Ang taong ito ay hindi mo maaaring maging kamag-anak, tama ba? Sabi ni Beatrice, imposible. Ang aking pamilya ay walang kakilala mula sa Michigan, pabayaan ang mga kamag-anak. Dahil dito, naglakad silang dalawa papasok sa villa. Sa unang tingin, ang kapaligiran sa loob ay medyo kakaiba at nakapanlulumo. Lalo na si Claire na parang naiirita nang namutla ang ekspresyon. Ang lahat ng iba ay may kakilakilabot na hitsura din sa kanilang mga mukha. Ma'am, anong nangyayari? Sino ang babaeng ito? Siya ay nagmamaneho ng walang ingat sa kapitbahayan ngayon at muntik nang matamaan si Bro Alex. Tanong ni Beatrice habang lumalapit kay Claire at tumabi sa kanya. Gayunpaman, unang nagsalita ang babae, "Oh, so you're the little girl a few years ago, Beatrice Asex. Ilang taon na kitang hindi nakikita, parang lumaki ka na sa isang babae, di ba? Lalaki mo ba ito?" Napasigaw si Beatrice sa gulat, "Kilala mo ako. Ikaw ay..." Nang mas malapitan niyang tingnan ang mukha ng lalaki, biglang nagbago ang ekspresyon niya sa sandaling iyon. "Ah, ikaw pala. Ikaw ang walang hiyang babae. How dare you magpakita sa bahay ko? Hindi ba kasama mo ang lalaking iyon?" Ang babae pala ay ang sekretarya ni Henry Asex na umagaw sa asawa ni Claire noon na si Maggie Jagger. Noon, nakita siya ni Beatrice at ang kanyang ama ay nasa kama ng kanyang sariling mga mata. Nairita ang kanyang puso. Now that she saw her again, paanong hindi siya matutuwa? "So, tatay mo ang sinasabi mo. Patay na siya." Mahinang sabi ni Maggie. "Ano?" Ang mga ekspresyon ng ilang Asex ay biglang nagbago. Kahit na matagal na nilang pretuhin si Henry na parang patay, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkagulat nang marinig nila ng personal ang balita. "Paano siya namatay?" tanong ni Beatrice. "Namatay siya sa sakit. Namatay siya ng maayos." Inani niya ang kanyang inihasak at nararapat siyang mamatay. Malakas na sabi ni Beatrice. Iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak na babae at hindi tapat sa pag-aasawa. "He's caught red-handed having an affair in bed and he even pushed my mom, which caused her to suffer from a brain illness for so many years. Deserve niya ito. Magiging bulag ang Diyos kung hindi siya patay." Sigaw niya at inilabas ang sakit na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ipahayag ang kanyang sarili, hindi niya napigil ang umiyak. Nagkibit-balikat si Maggie at walang pakialam na sinabi, "Patay na ang iyong ama. Huwag na nating pag-usapan kung karapat-dapat ba siyang mamatay o hindi. Kung ganoon, bakit ka nandito?" "Ako." Tumingin si Maggie sa paligid ng villa na may kontentong ekspresyon. "Nagpunta ako dito para sa pera. Ang bahay na ito ay medyo maganda, ito ay tumutupad sa aking pamantayan at ito ay karapat-dapat din sa aking katayuan. Aalis na kayo bukas at ang lugar na ito ay pag-aari ko." "Ano?"
Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay natulala. Kabanata 13:13. Sa iyo ang bahay na ito. Maging si Adriana ay hindi na nakatiis. Hindi niya maiwasang tumalon palabas. Oo. Hindi lamang ang bahay na ito kundi pati na rin ang lahat ng muebles, electrical appliances at lahat ng mahahalagang bagay. Magiging akin na sila mula ngayon, sabi ni Maggie habang nakataas ang baba at pabilog na itinuro ang bahay. Baliw ka ba o ano? Nanginginig sa galit si Adriana. Talagang nakakuha ako ng kaalaman na makakita ng isang walang hiyang babae. Sino ka sa tingin mo? Naglakas loob ka pang ang magsalita, bakit hindi mo angkinan ang buong California bilang iyo rin? Tawa ng tawa si Maggie. Hindi ko inaasahan ang buong California ngunit ang lahat ng pag-aari ng pamilya ni Henry Essex ay magiging akin, Maggie Jagger. Oo nga pala, narinig ko na ang Essex Constructions ay nasa iyong mga kamay, Dorothy Essex. Halika rito, mayroon akong kasunduan sa paglipat, mangyaring pirmahan ito ngayon at ilipat ito sa akin ng libre. Habang nag-uusap ay talagang kumuha ng kasunduan ng babaeng ito. Dito, nakasulat na ang buong Essex Constructions ay ganap na ililipat sa kanyang pangalan ng libre. Malamig na tiningnan siya ni Dorothy. Sa sandaling ito, itinuro niya ang lalaking katabi niya at sinabing, siya ba ang pinagmumulan ng tiwala mo? Hindi nag-iisang dumating si Maggie. May lalaki sa tabi niya. Mula nang pumasok siya hanggang ngayon, wala siyang sinabi kahit isang salita na para bang wala siyang pakiramdam ng pag-iral. Gayunpaman, matagal nang naramdaman ni Alex ang pagkakaiba sa kanya. Siya ay may malabong kapangyarihan ng pangkukulam sa kanya na nagpapahiwatig na ang tao ay isang warlock. Sinulyapan ni Maggie ang warlock na may tagumpay na ekspresyon at sinabing, hindi, nagkamali kayo. Dito nang gagaling ang tiwala ko. Naglabas siya ng note sa kanyang bag at inilagay sa ibabaw ng coffee table sa harap ng lahat. Ito ay isang IOU. Nakasulat dito na si Henry Essex ay nanghiram ng pera kay Maggie. Matapos tingnan ito ng mabuti ng iilang tao, nabigla sila ng hindi masabi. Makakakita lang sila ng napakahabang string ng mga zero na may numerong 1 sa harap. Maingat na binilang ito ni Sharpay at napabulalas, oh my goodness, mali ba ang nakita ko? Ito ay talagang 10 bilyong dolyar. Nanghiram ba si Uncle sa iyo ng 10 bilyong dolyar at hindi niya ito ibinalik sa iyo? Hindi ba ito sobra? Sabi ni Beatrice, sino ang sinusubukan mong lokohin? Mayroon kang 10 bilyong dolyar. Saan nang galing ang iyong 10 bilyong dolyar? Napangisi si Maggie. Bakit mo iniisip kung saan ako nakakuha ng pera? Anyway, ito ay nakasulat dito sa itim at puti at ito ay walang kabuluhan para sa inyong mga tao na tanggihan ito. Claire Essex, hindi ba si Henry Essex ang iyong asawa at ang ama ng iyong 2 anak na babae? Ito ay isang bagay na syempre para sa mga bata na magbayad para sa utang ng kanilang sariling ama. Sa sobrang galit ni Beatrice ay gusto niyang samuka ng dugo. Bastos ka. Mahiya ka. Nawala ka kasama ng mga ngalon niya na iniwan ang kanyang pamilya at mga anak sa loob ng maraming taon. Kung siya ay humiram ng pera mula sa iyo, iyon ay isang bagay sa pagitan ninyong dalawa. Ano ang kinalaman nito sa atin? Walang kwenta ang ganitong klaseng IOU kahit dalhin mo sa korte siguradong hindi susuportahan ng judge. Ngayon, umalis na kayo kaagad sa bahay ko. Hahaha. Ilang beses tumawa si Maggie. Tapos tinuro niya yung lalaking kasama niya. Alam kong hindi kayo aamin kaya dinala ko siya. Kagad pagkatapos naglakad si Maggie papunta sa lalaki at masuyong hinawakan ang kamay nito. Her entire body leaned on his as she said intimately, "Darling, it's your turn for your showtime." Ipakita sa kanila kung ano ang mayroon ka. Humanggo ang lalaki. Inilabas niya ang aura sa kanyang katawan sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang orihinal na nakatagong kapangyarihan ng pangkukulam ay parang isang nagninangas na kahoy na panggatong na ang lahat ng enerhiya sa loob ay inilabas, na nagbibigay ng malakas na presyon ng isip sa lahat ng naruroon. Kagad, hindi maiangat ni Adriana, Sharpay at ng ibang ordinaryong tao ang kanilang mga ulo, na para bang may malaking bato na idiniin sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Tuwang-tuwa si Maggie na pinagmamasdan sila.
Siya ay nakayakap sa katawan ng lalaki kaya siya ay immune sa pamimilit mula sa kapangyarihan ng kulam. Gustong-gusto niyang panoorin ang ekspresyon ng mga taong nakaluhod sa lupa ng pinakawalan ng lalaki ang kanyang pamimilit. Ang pakiramdam ay tulad ng isang pagkagumon. Nasiyahan siya sa tuwing pinapanood niya ito at hindi niya mapigilan dahil may pakiramdam na kontrolin ang kapalaran pati na rin ang buhay at kamatayan ng ibang tao. Kasabay niyon ay lalong tumitindi ang paghanga niya sa lalaki hanggang sa lumuhod pa siya sa harap ng lalaki at dinilaan ang mabahong daliri nito ng pribado. Mukhang natuwa at proud din ang lalaki. Ganon din, sobrang na-enjoy niya ang ganoong sandali. Sa kanyang paningin, ang mga taong nauna sa kanya ay parang mga langgam na madaling durugan at siya ang kanilang Diyos. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 13-14. Napangiti siya ng mahina at sinabing, gawin mo ang sinabi ni Maggie. Kung hindi, mararanasan ninyong mga tao ang pinakamatinding sakit sa inyong buhay. Matapos ang pahayag, muli niyang dinagdagan ang pamimilit na pinakawalan sa kanyang katawan. Thud, thud, thud. Hindi na kayanan ng pamilya ni Adriana ang tatlo, dahilan para mapaluhod sila ng sunod-sunod habang naglalabas ng mga bulalas ng kanilang mga bibig. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Beatrice at lumuhod na rin. Gayunpaman, ang ilang natitirang mga tao ay lumaban ng walang anumang paggalaw. Bahagyang nagulat ang lalaki nang makita niya sina Alex, Dorothy at ang iba pa. Hindi pa rin kayo lumuluhod. Parang ang lakas ng loob mo ah. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsalita si Alex, sino ka? Sino ang mag-aakala na mayroon pa ring nakakaalam ng kapangyarihan ng pangkukulam sa modernong lipunan sa ika-21 siglo? Saang sinaunang sekta kagaling? Natigilan ang lalaki. Ano? Alam mo ba talaga ang tungkol sa kapangyarihan ng pangkukulam? Mukhang napakaalam mo. Dahil alam mo na bakit hindi ka lumuhod o hinihintay mong mabali ang paa mo. Umiling si Alex. Ang iyong kapangyarihan ng pangkukulam ay hindi katugma sa akin. Napakayabang. Sa kabilang banda, nang makita ni Maggie si Alex na naglakas loob na maliitin ang kanyang lalaki, ang Diyos sa kanyang puso, mas mahirap itong tiisin kaysa maliitin siya. Agad siyang sumigaw, darling, magmadali at ihagis ang iyong banal na salamangka upang ipakita sa kanya ang iyong kadakilaan. Gawin siyang isang kahoy na tao na hindi makagalaw at mabubulok lang. Sige. Ginawa ng lalaki ang sinabi sa kanya at naglahad ng kamay. Puno ito ng kapangyarihan ng kulam na kahit ang mga mata ay malinaw na nakikita. Isang maliit na berdeng bola ang nakadikit sa kanyang palad. Iyon ang kapangyarihan ng pangkukulam na pinalapot sa isang bola. Curious na tinignan ito ni Alex na nanlaki ang mga mata. Magagamit talaga ang kapangyarihan ng kulam sa ganitong paraan, ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Sa Ultimate Book of Medicine, may mga paraan para magamit ang kapangyarihan ng pangkukulam. Ito ay isang sangay ng Zarbeco ngunit ito ay pangunahing ginagamit upang gamutin ang mga pasyente, iligtas ang namamatay at alagaan ang mga sugatan. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng pangkukulam upang salakayin din ang mga tao. Pumunta ka. Habang itinaas ng lalaki ang kanyang braso, ang maliit na berdeng bola ay agad na bumagsak kay Alex. Paalala ni Brittany sa kanya. Alex, ingat ka. Gayunpaman, nakatayo doon si Alex nang hindi umaatres ng isang hakbang. Sa halip, itinaas niya ang kanyang braso upang harangin ito, hinawakan ng maliit na bola gamit ang isang mahigpit na pagkakahawak. Nang mapanood si Alex na sinasalo ang maliit na bola ng pangkukulam gamit ang kanyang kamay, isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki. Anong idiot? Ang puro maliit na bola na ito ay pinalamutian ng 30% ng aking kapangyarihan ng pangkukulam at ito ay kilala ko bilang Destroyer Ball. Maging ang isang bahay ay guguho kung ang bola ay tatama dito. Gayunpaman, naglakas loob ka bang harangin ito gamit ang iyong kamay? Kukunin ko ang apelyido mo kapag hindi natanggal ang kamay mo. Gayunpaman, matapos maghintay ng buong 3 segundo, hindi pa rin pumutok ang kamay ni Alex. Wala man lang gumagalaw. Samantala, mabilis na nawala ang maliit na berdeng bola sa kanyang kamay hanggang sa hindi na ito maramdaman. Anong nangyayari?
Paano ito posible? Napatulala namang tumingin kay Alex ang lalaki. Sa kabilang banda, ngumiti si Alex at sinabing medyo masarap ang lasa. Meron na ba? Halika ulit. Kabanata 13:15. Ano? Na naman. Nakatulala ang warlock kay Alex. Tinitigan niya ang palad niya at kinumpirma niya na talagang nawala na talaga ang destroyer ball at hindi na maramdaman. Sabi niya na may hindi makapaniwalang ekspresyon, pipino mo talaga ang destroyer ball ko. Paano mo nagawa iyon? Bahagyang ngumiti si Alex. Bakit ba pakialam mo kung paano ko ginawa iyon? Mayroon ka pa bang ibang paraan o mas malakas na destroyer ball? Kung wala, patay na patay ka. Ang krimen ay napakahusay para sa pagpunta sa aming bahay at pang-blackmail sa amin habang umaasa sa mga mababang kasanayan. Ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Natigilan din si Maggie. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang lalaki ang kanyang pinakamalaking patron. Kung walang kwenta ang lalaki niya, anong karapatan niyang sumigaw dito? Kaya naman agad niyang sinabi sa lalaki, "Darling, bilis mong ipakita ang iyong pinakamalakas na kilos at patayin ang hamak na ito. Nagbabaka sakali siyang maging mayabang sa harap mo. Ikaw ang Diyos ng Canyonland, ang reincarnated na Diyos ng tribo. Mga langgam lang sila na hindi karapat-dapat na buhatin ang iyong sapatos." Ang mga salita ni Maggie ay agad na napuno ng kumpiyansa sa lalaki. Umiti siya at sinabi kay Alex, "Sige. Dahil gusto mong tingnan ang mas malakas kong galaw, pagbibigyan ko ang hiling mo." Pagkatapos sinimulan niyang i-condensing ang destroyer ball. Sa pagkakataong ito, medyo mahaba ang tagal ng condensation. After a full 3 minutes, kasing laki na talaga ng basketball ang nalupot na bola sa palad niya. Ang kapangyarihan ng pangkukulam ay umikot sa ibabaw ng bola na naglalabas ng labis na nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Kalmadong nakatayo si Dorothy sa harapan, hinaronggan sina Claire, Brittany at Beatrice sa likod niya. Tungkol naman sa lalaking dinala ni Maggie, namumuo na ang mga pawis sa kanyang noo sa mga sandaling ito dahil hindi na niya ito mapigilan. Ito rin ang kanyang unang pagkakataon na lumikha ng isang malaking destroyer ball. Na-condense niya ang 50% ng kanyang kapangyarihan sa kabuuan. Ayon sa Loika, ang maliit na bola na may 30% na kapangyarihan ay kasing laki ng isang bola ng table tennis, at ang maliit na bola na may 50% na kapangyarihan ay ang kabuuan ng 2 bola ng table tennis sa karamihan. Paano ito magiging kasing laki ng basketball? Ang katotohanan ay ang destroyer ball ng 50% na kapangyarihan ay lampas sa saklaw ng kanyang kakayahan. Hindi na niya nagawang i-condense pa ito. Napaka-unstable din ng enerhiya sa loob nito at anumang oras ay maaaring sumabog ito sa kalagitnaan dahil hindi ito makontrol. Tumingin siya kay Alex at ngumiti ng malupit. "Subukan mong manghuli ng isa pa kung kaya mo." Habang nagsasalita siya, maingat niyang ibinato ang destroyer ball kay Alex. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang mata ng lalaki. Ang nakikita lang niya ay nakatayo doon si Alex nang hindi umiiwas. This time, hindi man lang niya inabot ang braso niya. Nang ibato ang destroyer ball sa kanyang mukha, ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang destroyer ball. Kagad pagkatapos, pilit niyang sinipsip ito na parang isang mahabang balina na humihigop ng tubig. Nawala agad ang destroyer ball na kasing laki ng basketball. Ano ba? Halos lumuwa ang mga mata ng warlock sa kanyang mga socket. Tinitigan niya ang tiyan ni Alex. Ito ay isang destroyer ball na may 50% na kapangyarihan. Paanong hindi siya sisubog ng magkapira-piraso matapos sipsipin ang enerhiya sa kanyang tiyan? Kahit na hindi siya sumabog, ang kapangyarihang makabasag ng lupa ay maaari pa ring durugan siya hanggang mamatay. Ngunit bakit siya ay ganap na maayos? Ito ay hindi makatwiran. Sa huli, kinagat ni Alex ang kanyang mga labi at nasisiyahang sinabi, "Mayroon ka pa ba?" Malapit nang umiyak ang warlock. Nagamit niya ang 30% ng kanyang kapangyarihan sa una at 50% ng kanyang kapangyarihan sa kalaunan. Naubos niya ang 80% ng kanyang kapangyarihan sa kabuuan. Ano pa ang magagawa niya sa natitirang 20% na kapangyarihan?
Maliwanag, ang lalaking nauna sa kanya ay hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan ng pangkukulam. Paano katawa-tawa? Akala niya ay napakadakila niya bilang Diyos ng kanyang tribo at maaaring maging Diyos ng mga tao kapag lumayo siya sa kanyang tribo. Tulad ng sinabi ni Maggie, siya ang mangibabaw sa sangkatauhan at magiging isang maalamat na hegemon. Laking gulat niya, talagang natalo siya nang makaharap ang isang brat na mas bata sa kanya. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 13-16. Thud. Bigla siyang lumuhod sa lupa at walang kwentang sinabi, natalo ako. Patayin mo na lang ako. Nang makita ang lalaking nakaluhod sa harap ni Alex, natigilan si Maggie Eager. Ang resultang ito ay ganap na naiiba kaysa sa inaasahan niya. Paano matatalo ang makajos na pag-iral na tulad nitong tribong Diyos? Sino sa mundo ang lalaking ito na tumalo sa kanya? Tumakbo, bilisan mo at tumakas. Nataranta si Maggie. Tumalikod na siya at tatakbo na sana papunta sa gate ng villa. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang figure ang kumislap. Biglang sumulpat si Dorothy sa entrance. Itinaas niya ang kamay at sinampal ng malakas si Maggie sa mukha, dahilan para lumipad ang buong katawan niya sa ere. Umikot siya ng 720 degrees sa hangin at hinampas ang lalaking mangkukulam. Namamaga ang kalahati ng mukha ni Maggie. Nakasikip ang isang eyeball, halos mabuga ito sa sampal. Kitang-kita ang lakas ng sampal. Napatingin si Brittany kay Dorothy na may pagtataka sa mukha. Hindi niya alam na si Dorothy ay talagang may ganitong makapangyarihang kasanayan. Higit sa lahat, hindi niya maramdaman ang kahit katiting na pagbabago-bago ng panloob na puwersa sa katawan ni Dorothy. Dahil nandito ka na, bakit ka nagmamadaling umalis? Pagkatapos ng sampal, dahan-dahan ang naglakad pabalik si Dorothy at saka sinabi kay Beatrice, "Sis, ibalik mo muna si nanay sa kwarto." Nagatubili si Beatrice na gawin iyon. Gusto rin niyang makinig sa usapan nila. Sinaman siya ng tingin ni Dorothy. "Pumunta ka." Sa pagkakataong ito, hindi na nang ahas si Beatrice na magsabi pa ng kalokohan. Mabilis niyang dinala si Claire sa itaas. Ito ay dahil ang bahagi ng amnesia ni Claire ay eksaktong mga pangyayari pagkatapos na magkasama sina Henry Essex at Maggie Jagger. Binura ng defensive mechanism ng utak ng tao ang bahaging iyon ng memorya kasama ang tumor sa kanyang utak. Kaya naman, hindi talaga maalala ni Claire kung paano nawala si Henry. Ang mga kapatid na babae ng Essexes ang nagsabi sa kanya sa ibang pagkakataon. At ang sinabi nila kay Claire ay natural na naiiba sa katotohanan. Nag-aalala sila na hindi ito makayanan ni Claire. Nang makaalis na sila, sa wakas ay nagtanong si Dorothy, "Sabihin mo sa amin. Paano namatay si Henry Essex? Kung hindi ka magsasalita, marami akong paraan para pahirapan ka." Si Maggie ay tumingin sa kanya ng may takot at sa wakas ay sinabi, "Namatay siya sa sakit." "Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari pagkatapos ninyong tumakas," sabi ni Dorothy. Walang choice si Maggie kundi sabihin sa kanya ang bawat huling detalyeng nangyari. "Noong araw pagkatapos kaming matuklasan ng nanay mo sa hotel, kami ng tatay mo." Pagkasabi pa lang niya ay pinutol siya ni Alex. Noon, nakatanggap si Claire Essex ng isang text message na may address na may lihim kayong pagsasama. Ikaw ba ang nagpadala ng mensahe sa kanya? Parang nanginginig si Maggie sa takot. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na magsinungaling, kaya sinabi niya, "Oo." Pagkatapos, inihayag niya ang lahat. Sa ikalawang araw na naging secretary ako ni Henry, ginawa na namin ang deed sa opisina niya. Wala raw siyang nararamdaman sa asawa. Matapos manganak ng 2 anak, ito ay walang pinagkaiba sa pamumuhay na magkahiwalay din. Nararamdaman lang niya ang passion pagdating sa akin. Iniling ko sa kanya na hiwalayan ang kanyang asawa upang pakasalan ako, ngunit tila hindi siya payag na gawin iyon. Sa makatuwid, maaari ko lamang gawin ang inisyatiba at sinabi kay Claire. Maya-maya, nagtantrum si Claire na naging sanhi ng sobrang inis ni Henry. Kaya, dinala niya ako sa paglalakbay sa disyerto. Hindi inaasahang nakatagpo kami ng sandstorm sa disyerto. Naligaw kami sa disyerto at muntik na kaming mamatay doon.
Buti na lang at may dumaan sa lugar at nagligtas sa amin. Ang grupo ng mga tao ay mula sa tribo ni Muddy. Pagkatapos nito pumunta kami sa tribo, ngunit ang tribo ay napakatanda at nakahiwalay sa labas ng mundo. Nang makapasok kami sa tribo, hindi nila kami pinayagang umalis. Kung gayon, paano kayo nakalabas ngayon? Tanong ni Alex. Itinuro ni Maggie ang lalaking mangkukulam na si Muddy. Inutusan ko siyang ilabas tayo. Kabanata 13:17. Si Muddy ay isang mangkukulam mula sa sinaunang tribo. Nagsanay siya ng sining ng pangkukulam. Hindi katakataka na naramdaman ni Alex na medyo iba ang lalaking ito noong una niya itong makilala. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Maggie ang kanyang kwento. Matapos silang iligtas ng mga tao ng tribo, hindi sila pinayagang umalis. Ito ay dahil ang tribo ay napaka-misteryoso at hindi kilala sa labas ng mundo. Natakot sila na kapag natuklasan ng pag-iral ng tribo, sako na ang darating sa tribo. Pagkatapos manirahan ni na Henry at Maggie sa tribo, nagsimula silang mamuhay ng comfortable na parang nasa bakasyon. Lahat ng kanilang nakita at narinig ay bago at sariwa. Bukod dito, wala ring Claire sa paligid para magmura sa kanila. Naging intimate sila buong araw. Kahit 8 beses nilang gawin ang gawain sa isang araw, walang lalapit at mungulit sa kanila. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, sila ay naines. Ang pagstay at pagpunta sa iisang lugar araw-araw, syempre maiinip sila. Talagang hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila ay walang ginagawa sa tribo. Gayunpaman, agad na nakahanap ng bagong libangan si Henry. Natuklasan niya na ang sinaunang tribo ay nagmana ng isang paraan ng paglilinang para sa witchcraft. Ang bawat bata sa tribo ay kailangang mabanyagan ng isang uri ng banal na tubig mula sa banal na espiritu spring kapag siya ay umabot sa 5 taong gulang. Pagkatapos sila ay partikular na pupunta sa isang templo upang tanggapin ang pagsubok mula sa Diyos ng pangkukulam, upang magising ang puso ng pangkukulam sa loob nila at matanggap ang pamana nito. Ang mga may magagandang talento lamang ang makakapaggising sa puso ng kulam. At ang mga matagumpay na nakatanggap ng legacy ay magkakaroon ng mahiwagang kapangyarihan at maglilinang ng mga dakilang kakayahan sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng isang nakakasira ng lupa o napakatinding kapangyarihan ay magiging isang Saturday iyan lamang. Noong panahong iyon, partikular na pinag-aralan ni Henry ang bagay na ito. Matapos masaksihan ng sarili niyang mga mata ang mga kakayahan ng mangkukulam, nabigla siya ng hindi masabi. Binuksan din nito ang kanyang mga mata sa isang ganap na bagong mundo. Pagkatapos sumubsob siya dito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng mataas na pari ng tribo na ang mga taong hindi ipinanganak sa kanilang tribo, at ang mga nasa hustong gulang na matagal ng lampas sa edad na 5 ay hindi makakatanggap ng binyag mula sa banal na espiritu spring, lalo pat gisingin ang puso ng pangkukulam. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Henry. Gusto pa rin niyang subukan ito. Kung hindi, siya ay mananatili sa tribo nang walang ginagawa sa buong araw, na walang sasakyan, walang internet at walang TV. Ibig bang sabihin ang tanging bagay na kailangan nilang gawin ay ang gumawa ng mga bata sa buong araw? Ang problema ay hindi siya sigurado kung may problema sa kanyang sariling katawan. Nang matulog siya kay Maggie, hindi siya gumawa ng anumang mga hakbang sa pag-iwas, ngunit hindi siya maaaring mabuntis. Ito ay tulad ng isang piraso ng tigang na lupa. Kaya nag-iisa siyang pumasok sa Holy Spirit Spring sa bakuran ng binyag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos niyang minsan lang maligo sa tubig ay may nangyaring mali. Nagkasakit siya at muntik nang malunod sa Holy Spirit Spring. Gayunpaman, ang sakit ay walang lunas at ito ay naging mas malala sa paglipas ng panahon. Pagkatapos noon, nagdedeliryo siya at madalas ay hindi na niya maalala kung sino siya. At sa mga huling araw ng buhay ni Henry, hiniling sa kanya ni Maggie na lagdaan ang kanyang pangalan sa isang piraso ng IOU. Sa oras na iyon, hindi niya inaasahan na mapapalitan niya ang IOU dahil tila wala talagang paraan palabas ng tribo. Gayunpaman, nang maglaon pagkamatay ni Henry, nagawa niyang makipag-ugnay kay Muddy. Si Muddy ang pinakamatalinong tao sa tribo. Ang kanyang nagising na puso ng kulam ay nagtataglay ng antas 7. Siya ang taong nakatakdang maging punong pari ng tribo sa hinaharap.
Gayunpaman pagkatapos makipag-ugnay sa kanya ni Maggie, madalas niyang sinasabi sa kanya ang maraming bagay tungkol sa labas ng mundo na biglang pumukaw sa kanyang interes. Pagkatapos nakahanap ng pagkakataon ang dalawa at sabay na tumakas mula sa tribo. Akala nila kapag nakalabas na sila, maabot nila ang rurok ng buhay. Sa katunayan, sa sandaling umalis sila sa tribo, kinuha ni Maggie si Maddie at pumunta sa kanilang sariling mga paraan. Sila ay walang talo at maaaring makuha ang anumang gusto nila. Walang sino mang maglalakas loob na lumaban sa kanila sa sandaling ipinakita ni Maddie ang kanyang lakas. Sa kanilang sorpresa, igigiit pa lang nila ang kanilang pangingibabaw matapos marating ang tirahan ng mga Aztecs, ngunit sa halip ay tumama sila sa isang brick wall. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto ni Maggie na palaging may isang taong mas malakas kaysa sa isang tila malakas na tao. Dati siya ay isang taong may limitadong paningin at karanasan. Hindi niya alam na may mga martial experts, cultivation masters at iba pa sa mundo. Si Richard Asteris. Matapos makinig sa kwento ni Maggie, sinulyapan ni Dorothy si Maddie na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Sa halip, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan sa balita ng pagkamatay ni Henry. Sa kabilang banda, si Adriana, Sharpay at lahat ay patuloy na nagbubuntong hininga. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 13-18. Hindi inaasahan ng sino man na namatay si Henry Azek sa ganoong sitwasyon. Kasabay nito ang pagtibok din ng puso ni Alex. Ano sa mundo itong Holy Spirit Spring na binanggit ni Maggie? Mukhang ito ay isang magandang bagay, maaaring ito ay isang espiritual na ugat. Si Henry ay isang ordinaryong tao lamang. Kung siya ay direktang naliligo sa isang espiritual na ugat, ang kakanyahan mula dito ay direktang sisira sa lahat ng mga meridian sa kanyang katawan. Hindi niya ito kakayanin. Siyempre, magkakaroon ng malaking problema. At napaka-magical din ang pagmulat ng puso ng kulam sa loob ng templo. Gusto talagang pumunta ni Alex at tingnan. Kaya tinanong niya, maaari mo ba akong dalhin sa tribo? Hindi, talagang hindi. Nabalisa, sumigaw kaagad si Maddie at pinandilatan si Alex. Patayin mo na lang ako. Imposibleng mahanap ang kinaroroonan ng aming tribo. Huwag mo ngang pangarapin iyon. Gayunpaman, hindi alam ni Maggie ang eksaktong lokasyon ng tribo. Ito ay dahil siya ay nasa isang estado ng kawalan ng malay, hindi mahalaga kung siya ay pumapasok o lumalabas sa tribo. Ang kaligtasan ng tribo ay tila nakaukit sa isipan ng bawat miyembro ng tribo. Kahit kailan, hindi nila masabi kahit isang pahiwatig ng lokasyon ng tribo. Kaya kahit na si Maggie ay naging babae ni Maddie, maingat niya itong nawalan ng malay nang umalis siya sa tribo kasama siya ng privado. Nagkibit balikat si Alex at hindi na nagpatuloy pa. Naisip niya ang pamana ng tribo sa loob ng maraming taon at sila ay nahiwalay at walang alitan sa mundo. Kung talagang gusto niyang pumunta doon at pagnakawan ang kanilang Holy Spirit Spring at sirain ang kanilang legacy, medyo sobra na. Hindi rin niya kayang gawin iyon. Sige. Nagtatanong lang naman ako. Dahil ayaw mo, kalimutan mo na. Pwede ka nang umalis. Kinawayan ni Alex ang kamay kay Maddie. Natigilan si Maddie. Hindi mo ba ako papatayin? Sabi ni Alex, baliw ka, tinatamad akong patayin ka. Ang mga nakakaalam at nagsasagawa ng pangkukulam ay bumababa at ang iyong tribo ay maaaring ang tanging nabubuhay na tao sa mundong ito ngayon. Umalis ka lang, kunin mo na parang aalis ako ng lifeline para sa sining ng pangkukulam. Ngunit kung patuloy kang tatakbo ng ligaw sa labas ng mundo sa maliit na paglilinang mo, sasabihin ko ng may matatag na paniniwala na ang kamatayan ay hindi malayo sa hinaharap ng iyong tribo. Go! Nang marinig ito ni Maddie, ang kanyang ekspresyon ay nagpapasalamat ngunit nahihiya. Ang yabang dati ay wala na. Lumuhad siya at tumama ang ulo niya sa lupa ng 3 beses kay Alex. Tapos tumingin siya kay Maggie. Siya. Ikanaway ni Dorothy ang kanyang kamay. Alisin mo siya. Ibalik mo siya sa iyong tribo at huwag na huwag mong hayaang umalis siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi, tiyak na mahahanap ko ang iyong tribo at sisirain ko ito sa lupa. Naramdaman ni Maddie ang isang malakas na banta na nagmumula kay Dorothy sa sandaling ito.
Bagamat mayroon pa siyang humigit kumulang 20% ng mahiwagang kapangyarihan na natitira sa kanyang katawan, hindi siya makagalaw kahit isang kalamnan. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang babae, si Dorothy Essex, ay isa ring hindi maarap na tao. Nagmamadaling yumuko si Maddie kay Dorothy. Pagkatapos kinawakan niya si Maggie at nagmamadaling lumabas ng villa. Hindi man lang siya nag-abalang kunin ang IOU sa coffee table. Pinsan, bakit mo pinakawalan ang babaeng iyon? Ang ganitong uri ng babae ay dapat makatikim ng mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. Bulalas ni Sharpay. Bahagyang umiling si Dorothy. Wala sa kanya ang problema. Ang problema ay kay Henry Essex sa halip. Kahit walang Maggie Jagger, siguradong may Maggie Feller o Maggie Graham. Hangga't ang puso ni Henry ay wala kay Claire, sa kalaunan ay makakahanap siya ng ibang babae na manloloko sa kanya. Pupuntahan ko ang iyong ina. Sabi ni Adriana. Pagkasabi niyon ay umakyat na siya. Samantala, naalala ni Alex ang sinabi ni Dorothy bago ito, kaya hinailan niya ang kamay nito at sinabing, lumabas ka, may sasabihin ako sa iyo. Kabanata 13:19. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Dorothy kay Alex habang nakatingin sa kanya na nagtataka sa likod ng hardin. Nang magtama ang kanilang mga mata, naalala nila ang iba't ibang karanasan na kanilang pinagdaanan sa paglipas ng mga taon. Sa ganitong mga kalagayan sa sandaling ito, hindi alam ni Alex kung paano magsalita. Ang mga salita sa dulo ng kanyang dila ay tuluyang napalitan ng I heard you've been really busy lately. Kailangan mo bang madalas mag-outstation para sa kumpanya? Okay pa. Inalis ni Dorothy ang kanyang tingin na bahagyang nakakurba ang gilid ng kanyang bibig. Sa mga mata ni Alex, tila na konsensya ang kanyang kilos. Nadurog ang puso niya sa hindi maipaliwanag na sakit na bumabalot sa kanya. May sinabi ba si Beatrice sa'yo? Lumakad ang babae ng ilang hakbang. Nasa harapan niya ang maliit na hardin na maingat niyang nilinang. Ito ang mismong piraso ng espiritual na lupa na kinuha niya kay Alex dati. Ang espiritual na butil at may elo na octagon na bulaklak na nakatanim dito ay napakalago. Mayroon ding ilang iba pang mga halaman na naglalaman ng kakanyahan sa kanila. Gayunpaman, ang puso at iniisip ni Alex ay wala sa alinman dito. Siya ay sumasalungat kung siya ay cuckolded. Narinig ko na noong nagpunta ka sa isang business trip noong nakaraang pagkakataon, nagpunta ka ng ilang araw ng sunod-sunod at hindi mo man lang dinala ang iyong telepono, sa wakas ay sinabi ni Alex sa mahinahong tono. Oh. Lumingon ang babae at kalmado na rin ang ekspresyon nito. Ano ang gusto mong sabihin sa huli? Gusto kitang tanungin, niloko mo ba ako? Natahimik si Dorothy ng 3 segundo bago sinabing you're cuckolded. Anong gagawin mo dyan? Isang ingay ang umalangaw-ngaw sa isip ni Alex. Naramdaman niya agad na nanlamig ang mga paa niya. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal. Marahan niyang sinabi, kung gayon pagpapalain kita. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang nasa mukha ni Dorothy. At pagkatapos, saglit na nag-aalinlangan si Alex pagkatapos ay nagnanga ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi na kita makikita. Sampal. Itinaas ni Dorothy ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal. She coldly said, so, you're allowed to embrace women on your left and right, but I'm not allowed to have other men. Noong hindi ka naging tapat sa akin, bakit hindi mo sinabing hindi mo na ako makikita? Ngayong niloko na kita at masyado kang walang pakiramdam. Nakatitig sa kanya si Alex, heartbroken. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Pinisil ni Dorothy ang kanyang baba. Magpatuloy na maging lalaki ko. Inampes ni Alex ang kamay niya. Napakawalan diyo mo, gusto mong magsanay ng polygamia. Gayunpaman, hinawakan ni Dorothy ang kanyang damit. Nagsasanay ka na ng polygamia, sino ang mas walang hiya dito? Ako. Hindi ako papayag. Hindi sa iyo iyon. Idiniin ni Dorothy ang mapupulang labi niya. Matindi ang pagpupumiglas ni Alex ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking lakas si Dorothy. Inawakan siya nito ng mahigpit, pinipigilan siyang magpumiglas. Bukod dito, mapusok niya itong hinalikan.
Pilit siyang gustong itulak ni Alex ngunit sa wakas ay nag-atubili siyang gawin iyon. Isang kasuklam-suklam na apoy lamang ang nagngangalit sa kanyang puso. Pagkatapos binaliktad niya bigla ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa isang tool room sa tabi nila. Yung lalaking yon, sino yon? Nagnganga ang mga ngipin ni Dorothy nang walang sinasabi. Lalong tumindi ang galit ni Alex. Higit pa rito, sa sandaling naisip niya na siya ay nakakuha ng isang bagong kasintahan, ang mga ideya ng pagiging cuckolded ay tila napuno ang kanyang isip na may partikular na matinding pakiramdam. Wala nang kahit anong malambing proteksyon na damdamin sa babaeng mahal niya. Pakiramdam niya ay nag-transform siya bilang isang hayop, ang uri na humabol sa biktima nito sa kagubatan na parang baliw. Sa sandaling nahuli nito ang biktima, hindi sila direktang pinatay nito. Sa halip, nilabag sila nito sa lahat ng uri ng pag-uugali, nakikinig sa kanilang kakilakilabot na mga hiyawan, na tila ito ay isang partikular na kasiya siyang bagay na dapat gawin. Makalipas ang mahabang panahon, ang lahat ay naging kalmado muli. May mga luha sa mukha ni Dorothy. Walang babaeng makatiis sa ganitong uri ng pagpapahirap. Sapat na ba ang nailabas mo? Pinandilatan niya ito ng mapupula nitong mga mata. Hindi. Mabangis na sabi ni Alex, sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking iyon. Wawasakin ko siya pati na rin ang kanyang buong pamilya at mga inapo. Walang ibang lalaki, sabi ni Dorothy sa halip. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko na hindi ako naghanap ng ibang lalaki. Ano? Kung gayon, bakit hindi mo? Sinabi iyan ngayon lang. Inayos ni Dorothy ang kanyang mga damit at sinabing, ito ay dahil gusto kong malaman mo kung ano ang pakiramdam ng niloko. Nag-iwan ba ito ng malalim na impresyon? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1320. Napatulala na lang si Alex. Kung gayon, sa panahong ito, naging kakaiba ka hanggang sa puntong kahit ang kapatid mo ay pinaghihinalaan ka. Sabi ni Dorothy, dahil gaano karami ang iniisip mo sa akin ngayon. Dahil hindi lang ako sa iyo, kaya huwag mong asahan na sasabihin ko sa iyo ang lahat. Dahil hindi ako handang magbahagi ng mga sikreto ko sa ibang babae. Nang matapos siyang magsalita ay lumabas na siya ng shed. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanyang lakad. Tumingin si Alex sa kanya pagkatapos ay sa lupa. May mga bahid ng dugo sa lupa. Napabuntong hininga siya at mabilis din siyang sinundan. Pakiramdam niya ay hindi na niya nakikita ang kanyang asawa. Si Richard Asterisk. Matapos dumating si Maggie at magdulot ng kaguluhan sa bahay, ang hapunan ng pamilya Asek sa pagkakataong ito ay mabilis na natapos. Gayunpaman, bago umalis, kinailan ni Claire si Alex at sinabing, Alex, narinig ko na dahil sa akin noong nakaraan, nakuha ninyo ni Dorothy ang divorce certificate. Patawarin mo ako. Sa tuwing may oras kayong dalawa pumunta at magpakasal muli. Ang isang pamilya ay dapat magkasama at kung pareho kayong mamumuhay ng hiwalay sa mahabang panahon, ang inyong damdamin ay tiyak na maglalaho rin pagdating ng panahon. Talagang hindi komportable na marinig siyang magsalita sa banayad at malambing na boses. Sabi ni Dorothy, Nay, pag-usapan natin ang bagay na ito sa ibang araw kapag may oras tayo. Hindi ako nagmamadali. Sabi ni Claire, paano ka hindi mag-aalala tungkol dito? Hindi na kayo bata, oras na para magkaanak. Pumayag naman agad si Brittany. Sumasang-ayon ako dyan. Magde-25 taong gulang kapag katapos ng bagong taon, kailan mo parehong balak maghintay hanggang? Kung maghihintay ka pa, si Dorothy ay magiging isang matandang manganak sa ganitong bilis. Kapag pareho na tayong matanda, paano kami magkakaroon ng lakas para tulungan kang alagaan ang iyong mga anak? Dapat mong bilasan at itigil ang pagpapaliban dito. Ma, pareho kayong parang 30 years old at most right now. Hindi magiging madali para sa iyo ang pagtanda, sabi ni Alex. Matanda man ako o hindi, nasa edad na lahat. Malapit na akong maging 50 taong gulang. Magbibigay ng tiyak na sagot sa akin ang dalawa ngayon, kailan mo balak manganak? Nagkatinginan sina Alex at Dorothy. Namula agad ang mukha ni Dorothy. Ang panganganak ng isang bata ay hindi isang bagay na maaaring gawin dahil lamang sa gusto mo.
Sabi ni Claire, ano ang mahirap dito? Pareho kayong malulusog na kabataan. Kung sinusubaybayan mo ng maayos ang mga araw, mabubuntis ka pagkatapos ng 2 o 3 pagsubok. Gusto ko ring yakapin ang apo ko ng mas maaga. Kung hindi, seryoso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa buong araw at malapit na akong magkasakit dahil sa pagkabagot. Sabi ni Sharpay, parang hindi pa sila consummated sa kasal nila, di ba? Agad na tumingin sina Brittany at Claire kay Dorothy na para bang sinisisi nila siya. Binetukan ni Dorothy si Alex ng masamang tingin. Ikaw, sabihin mo sa kanila. Mukhang napahiya si Alex saglit bago niya tuluyang sinabi tungkol dyan na ubos na natin ito ilang taon na ang nakalipas. Ngayon lang, nasa shed pa tayo. Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ng naroroon ay natigilan. Talagang ginawa nila ito sa shed. Hindi nakakagulat na matagal silang nasa labas. Si Richie Asterisk. Namula ang mukha ni Dorothy. Gusto niyang aminin ni Alex na natapos na nila ang kanilang kasal. Baliw ka, bakit kailangan mong ilabas ang shed? Nagmamadali siyang tumakbo sa itaas at tumanggi siyang bumaba muli. Si Richie Asterisk. Pagkalipas ng 2 araw, hinanap sila ni Tita Rockefeller. Dumating siya para kunin si Zella Yeager. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapasok si Winifred sa kindergarten sa ilalim ng Thousand Miles Conglomerate 2 araw na ang nakalipas. Sa napakaraming tao sa pamilya na nag-aalaga sa kanya, walang magiging problema. At saka, nangako si Tita Rockefeller kay Zella na makakabalik siya minsan sa 1 buwan. Tinanong ni Alex si Tita Rockefeller, Tita, saan mo siya dadalhin? Sumagot si Tita Rockefeller, may secret base. Hindi ko muna sasabihin sa iyo ang lokasyon. Walang magawa si Alex tungkol doon pero may itatanong din siya sa kanya. Tita, alam mo ba ang tungkol sa blood cult? Tumanggo si Tita Rockefeller. May narinig akong kaunti tungkol sa kanila. Kung gayon, paano ang sumpa ng dugo? Alam mo ba ang tungkol dito? Umiling siya. Sino ang nasa ilalim ng sumpa ng dugo? Babaeng kaklase ko sa high school, sagot ni Alex. Naningkit ang mga mata ni Tita Rockefeller na tila nagulat. Dalhin mo ako sa kanya. Till then.